Pumasok si Elena Rivas sa Silvergate Center Mall para mamili. Sa mga staff na naka-duty, isa lang siyang mukhang mahirap na babae na may dalang malaking bag, madaling pagdudahan. Lumapit agad ang mga gwardyang sina Torres at Davis, punong-puno ng kumpiyansa sa sarili, sabik na sabik siyang mahuli. Maya-maya dumating si Officer Eric Navarro, maingay at mayabang, parang sandata ang gamit niya ang kanyang autoridad. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa lakas sa likod ng kalmadong ekspresyon ni Elena. Hindi nila alam na isa siyang police captain na may 20 taong tapat na serbisyo, isang badge na nakuha sa tiyaga at disiplina. Inakala nilang susunod siya agad ng tahimik, pero nagkamali sila. Sa isang iglap, haharap ang kanilang kayabangan sa isang hindi inaasahang realidad. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang kwento bukas ay hindi mo dapat palampasin. Pumasok ang liwanag ng araw sa bubungan ng mall, nagkalat ng gintong sinag sa makintab na sahig. Naglakad si Captain Elena Rivas nang may tahimik na kumpiyansa, banayad na sumasabay sa hakbang ang kanyang leather na bag. Matapos ang isang linggo ng mga papel at pagpupulong, ang simpleng paghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang pamangkin ay nagbigay sa kanya ng konting ginhawa. Isang bagay na espesyal para kay Sofia, bulong niya habang sinusuyod ang mga tindahan. Maingay ang mall, mga pamilyang nagtutulak ng stroller, mga kabataang nagkukumpulan sa may fountain at usapang pampalipas weekend sa paligid. Sa ilang sandali, hinayaan ni Elena ang sarili na namnamin ang katahimikan, pansamantalang isinantabi ang bigat ng kanyang tungkulin. Pero hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Napansin niya sa refleksyon sa salamin ng isang tindahan, may 2 gwardyang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Akala marahil ay hindi halata. Ang mas matangkad, si Torres, ay nagsalita sa radyo habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang mas mababa, si Davis, ay panay ang sulyap sa pagitan niya at ng kanyang kasama, halatang balisa. Kumunot ang panga ni Elena. Sa 20 taong karanasan, agad niyang naramdaman ang pagmamatiyag. Hindi ito ang unang beses na sinusundan siya habang namimili. Pamilyar na sitwasyon ito, pero hindi pa rin nawawala ang sakit. "Copy that," sabi ni Torres na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Babae, mukhang mula sa mababang antas, brown na leather bag, asul na sweater. Nakikita namin siya. Napakapit si Elena sa kanyang bag. Malakas ang tukso na harapin sila. Madali niyang maipapakita ang kanyang badge, makita ang pagbabago sa mga mukha nila, ilagay sila sa alanganin. Pero hindi siya naka-duty. Nandito siya para sa kanyang pamangkin, hindi para makipagtalo. Hindi niya papayagang masira ang sandaling ito. Huminga siya ng malalim at pumasok sa Crystal's Boutique, isang mamahaling tindahan ng alahas at aksesorya. Sumalubong ang bango ng vanilla perfume at malumanay na tugtugin ng jazz sa paligid. Sa likod ng counter, may isang puting babaeng maayos ang bihis, naka-blazer. Ang name tag niya, Linda. Pagkakita kay Elena, agad siyang nanigas. "May maitutulong ba ako?" tanong ni Linda. Malamig ang boses, pilit ang ngiti. "Tingin-tingin lang, salamat," sagot ni Elena ng kalmado kahit mabilis ang tibok ng puso niya. Lumapit siya sa display ng mga charm bracelet, yung binabanggit ni Sofia nitong mga nakaraang linggo. Sa salamin ng display, nakita niyang binabantayan ni Linda ang bawat kilos niya mula sa likod ng counter. Sa labas ng tindahan, nagkunwaring abala sina Torres at Davis sa pagtingin sa direktory. "Nakalock ang mga case na yan," malakas na sabi ni Linda habang lumapit sa tabi ni Elena. "Staff lang ang pwedeng kumuha ng mga alahas." "Naiintindihan ko," sagot ni Elena ng mahinahon habang nakatingin pa rin sa mga bracelet. "Sasabihin ko kung gusto kong makita ang isa." Pero hindi umalis si Linda. Sa halip, lumapit pa siya. Panay ang sulyap sa pagitan ni Elena at ng kanyang bag.
Ang bag na iyon na pinag-ipunan ni Elena ng ilang buwan ay para bang naging spotlight sa kanyang balikat. Sa totoo lang, sabi ni Elena, tumindig ng mas tuwid. Gusto kong makita yung silver na bracelet na may butterfly charm. Nag-alinlangan si Linda pero dahan-dahang kinuha ang susi. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang kaso. Halatang inaasahan niyang gagawa ng kalokohan si Elena. Baka bigla niyang sunggaban ang tray at tumakbo. Kumislap ang bracelet, magaan ang disenyo, kumikintab ang mga kristal sa pakpak ng paru-paro. Ngumiti si Elena, iniisip ang saya ni Sofia. Kukunin ko, umpisa niya. Pasensya na, biglang putol ni Linda, matalas ang boses. Kailangan kong silipin ang laman ng bag mo. Tumahimik ang buong butik. Para bang pati ang tugtog ay tumigil. Namula ang mukha ni Elena habang napapalingon ang ibang mamimili. Pasensya, tanong niya ng mahina, kalmado pa rin. May nawawalang bracelet sa case na ito, sagot ni Linda. Ngayon ay mas malakas na ang boses dahil pumasok na rin sina Torres at Davis sa tindahan. Nakita kong may isinilid ka sa bag mo. Nanginig ang mga kamay ni Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi totoo yan, sabi niya. Wala akong hinawakan maliban sa bracelet na ipinakita mo lang sa akin. Ma'am, makisama ka na lang, sabi ni Torres habang lumalapit at inaabot ang kamay sa kanyang radyo. Ilagay mo ang bag mo sa counter at ilabas ang laman. Tumindig si Elena at bumalot sa kanya ang autoridad. Hindi ako papayag, matigas niyang sagot. Wala akong ninakaw, wala kayong karapatang halughugin ang gamit ko nang walang dahilan. Sa likod niya, nag-alangan si Davis. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Namula ang mukha ni Linda pero nagpumilit pa rin. Ipakita mo ang laman ng bag o tatawag kami ng pulis. Harassment na ito, malinaw at kalmadong sabi ni Elena. Simula pa lang ng pagpasok ko sa mall, sinusundan niyo na ako. Pinupuntirya niyo ako dahil lang sa itsura ko at hindi ko hahayaang tuloy-tuloy ang ganitong pambabastos. Lumapit pa lalo si Torres, ginagamit ang laki ng katawan para takutin siya. Ito na ang huli mong babala. Buksan mo ang bag mo o magkakagulo tayo. Hindi gumalaw si Elena. Malakas ang tibok ng puso niya pero matatag ang boses. Hindi ko bubuksan ng anuman. Wala kayong karapatan. Wala kayong sapat na dahilan. Wala kayong ebidensya. Lumayo kayo. Sige na, sabi ni Torres habang inaangat ang radyo. Code 10 sa Crystal's Boutique. Individual na tumatangging makisama. Kailangan ng backup. Sa mga oras na yon, may maliit ng kumpol ng mga tao sa may pasukan. Karamihan ay nakaangat ang cellphone para mag-record. Si Linda ay hindi nakasing kumpiyansa, habol ang hininga at nagkakanda-twist ang mga kamay. Si Davis ay panay ang sulyap sa mga exit, tila gusto nang umalis. Pero nanatiling matatag si Elena. Marami na siyang hinarap na mas delikado, mga kriminal, mga tiwaling pulis. Hindi siya padadaig sa mga gwardya ng mall o sa isang empleyadong mapanghusga. Hawak pa rin niya ang bag, ang matay nakatutok kay Torres. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo, tahimik niyang sabi. Mabigat ang hangin sa pagitan nila habang naghihintay ng mga pulis, walang gustong umatras. Lalong tumindi ang tensyon sa loob ng Crystal's Boutique. Pinanatili ni Elena ang kanyang composure kahit pakiramdam niya ay naglalagablab na ang damdamin. Humarap siya kay Linda at sinabi, "Bago ka pa maglabas ng mga walang basehang paratang, bakit hindi natin silipin ang security footage? Patutunayan nitong wala akong kinuha." Nag-alinlangan si Linda. Ang mga kamera, itinuro ni Elena. Ayan, may isa doon, sabay turo sa itim na dome sa sulok malapit sa kisame. At isa pa roon at isa pa sa kabila. Panoorin natin ng magkasama. Pero hindi na naghintay si Torres. Hinawakan niya ang kanang braso ni Elena, mahigpit at masakit ang kapit. Si Davis, habang lalo pang nagmumukhang balisa, ay maingat na hinawakan ang kaliwang braso niya. "Sinabihan ka na," bulong ni Torres. "Ngayon, iniistorbo mo na ang seguridad ng mall." Umiral ang instinct ni Elena. Madali sana siyang makakawala
Handa siya sa ganitong klasing sitwasyon, pero nanatili siyang kalmado. Alam niyang kapag kumilos siya ng pisikal, lalo lang lalala ang sitwasyon. Sa halip nilakasan niya ang boses para marinig ng lahat sa paligid. Maayos kong hinihiling na mapanood ang security footage na pwedeng magpatunay na wala akong ginawang masama. Hindi iyon panggugulo, isa iyong makatuwiran at patas na kahilingan. Biglang dumilim ang pasukan habang may malaking figura na lumusot sa gitna ng tao. Pumasok si Officer Eric Navarro na mayabang ang lakad, kuminang ang badge at puno ng kayabangan ng ekspresyon sa halip na pag-aalala. Nakilala agad siya ni Elena. Si Navarro at ang partner niyang si Martinez ay madalas na nagro-ronda sa Silvergate Center Mall. Pareho silang pinupuri sa pagiging episyente pero pareho ring may maraming reklamo tungkol sa sobrang paggamit ng puwersa. Paulit-ulit na niyang nakita sa mesa niya ang mga reklamo laban kay Navarro. Agresibong asal, hindi kinakailangang dahas. Karamihan ay laban sa mga customer na itim. Pero lagi siyang nakakalusot, protektado ng mga nasa mataas na posisyon. Anong nangyayari rito? Sigaw ni Navarro, kunwari nag-a-assess ng sitwasyon. Nakapatong ang kamay sa kanyang baril, isang malinaw na pagtatangka ng pananakot. Sumabat si Linda, ayaw niyang ipasilip ang bag niya, may nawawala kasing alahas. Isa na namang pasaway, putol ni Navarro habang nakatitig ng masama kay Elena. Lagi na lang ganito, di ba? Officer, panimulang sabi ni Elena, pilit pa ring nananatiling propesyonal. Isa lang itong simpleng hindi pagkakaintindihan na madaling maresol. Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang hawakan ni Navarro sa balikat at itulak sa salamin ng butik. Yumanig ang mga display case sa lakas ng impact at napaigtad ang ilang mamimili. Dumikit ang malamig na salamin sa pisngi ni Elena habang lalo siyang idiniin ni Navarro. Huwag mo akong turuan kung paano ko gagawin ang trabaho ko. Bulong niya sa tainga ni Elena. Itaas mo ang mga kamay mo sa likod. Ngayon din. Excessive force na ito, malakas na sabi ni Elena. Matatag pa rin ang boses kahit nasusunog sa halo ng galit at kahihiyan. May mga karapatan ako at nilalabag niyo ang bawat isa sa mga yon. Karapatan? Tumawa si Navarro habang marahas na hinila ang mga braso niya paatras. May karapatan kang manahimik habang dinadagdag ko ang resisting arrest sa mga kaso mo. Pumikit ang posas, masyadong masikip. Sa paligid lumaki na ang kumpulan ng mga tao. Daan-daan na ang nagvivideo. May mga pabulong na hindi makapaniwala. May iba naman na sumisigaw ng protesta pero walang lumapit para pigilan ito. Pinaikot ni Navarro si Elena at sinimulang hilahin palabas ng tindahan papunta sa pasilyo ng mall. Bawat hakbang ni Elena ay punong-puno ng tahimik na puot. Buong buhay niya'y inilaan sa paglaban sa ganitong klasing pang-aabuso, pagtindig para sa mga walang tinig. Ngayon, siya mismo ang nakakaranas nito. Tumahimik ang buong pasilyo ng mall. Nakaipit sa salamin ng mga tindahan ng mga tao. Nakataas ang mga cellphone, kinukuhanan ng video ang isang disente at propesyonal na babae na hinahatak palayo habang nakaposas. Mataas ang ulo ni Elena kahit masakit ang mga balikat niya sa pagkakabaluktot ng mga braso. Gumagawa ka ng eksena para sa wala, malakas na sabi ni Navarro, tila pinapalakpakan ng sarili sa harap ng madla. Dapat kasi sumunod ka na lang, bulong ni Navarro habang papalapit sila sa side exit ng mall kung saan naghihintay ang patrol car niya. Napaigtad si Elena sa biglaang liwanag ng araw, matindi matapos ang banayad na ilaw sa loob ng mall. Bago pa makalapit sa sasakyan, lumingon siya sa lumalaking kumpulan sa likod nila. Bago pa lumala ito, sabi niyang sapat ang lakas para marinig ng lahat. May kailangan kayong malaman, Officer Navarro. Sa presinto mo, nasabihin yan, singhal niya habang inaabot ang pinto ng sasakyan. Ako si Captain Elena Rivas, 15 precinct.
Malakas niyang pahayag, malinaw sa buong parking lot. Nasa harapang bulsa ko ang badge ko. Malalaman mo sana yon kung nagtanong ka muna ng ID bago mo ako hinawakan. Kumilos ang crowd, umabante ang ilan, nakataas pa rin ang mga cellphone at patuloy sa pag-record. Kumurap si Navarro, nagpakita ng bahagyang pagdududa bago pilit ngumisi. Sure ka, pangungutya niya, pero wala na ang dating tikas ng boses niya. Di ako na rin ang police commissioner. Suriin mo ang bulsa ko, sagot ni Elena kalmado. Kaliwang bahagi. Nag-alinlangan si Navarro pero ipinasok ang kamay sa bulsa ng marahas. Tumigil siya nang maramdaman ang pamilyar na hugis ng badge. Dahan-dahan niyang hinugot ito, kumikislap ang ginto sa liwanag ng araw. Peke ito, sabi niya, pero wala na ang autoridad sa kanyang tinig. Panibagong kaso yan, panggagaya sa opisyal. Umalingaw-ngaw ang pagkagulat sa crowd. Totoong captain siya, sigaw ng isa. Inaresto niya ang pulis dahil lang namimili siya. Dagdag ng isa pa, tuloy-tuloy ang pag-record ng mga cellphone. Bawat segundo'y kita si Navarro na unti-unting nawawalan ng kontrol. Mas mabuting tanggalin mo ang posas na yan, sabi ni Elena sa kalmadong boses na may talim. Lalong lumalala ang sitwasyon mo, officer. Pwede pa rin peke ito, mater ni Navarro, pero nanginginig na ang kanyang mga kamay. Dadalhin pa rin kita para sa verifikasyon at sa resisting at... Sa ano? Sagot ni Elena. Matatag pa rin ang boses kahit umuusok na ang loob. Sa pamimili habang mukhang mahirap, ganyan na ba ang protocol mo, Officer Navarro? Lalong dumami ang mga cellphone, may nagla-livestream na. Namula si Navarro na mantsahan ang mukha sa hiya at takot habang humaharap sa katotohanan. Pero sa halip na umatras, muli niyang hinawakan si Elena sa braso at pilit siyang tinulak papunta sa patrol car. Pinapahirap mo lang ang sarili mo, singhal niya. Pekeng badge, obstruction, resisting arrest. Biglang sumigaw ang crowd, malinaw at lumalakas ang galit. Hindi gumalaw si Elena kahit pumuputok na ang posas sa kanyang pulso, matatag at buo ang kanyang tinig. Naire-record ang buong pangyayaring ito, mariin niyang sinabi. Bawat abuso, bawat pagkakamali, bawat paglabag, mag-isip ka ng mabuti sa susunod mong kilos. Parang alon na bumagsak sa dalampasigan ang reaksyon ng tao, sigawan ng suporta, mga tinig ng protesta. Palayain siya, sigaw ng isa, sinundan ng iba, at hindi nagtagal, naging iisang sigaw ang buong paligid. Parang mga sulo sa dilim ang mga cellphone na nagliliwanag sa dapit hapon. Nanatiling hawak ni Navarro ang braso ni Elena, pero halatang litong-lito na siya. Ang nakasanayan niyang pananakot, hindi na umepekto, hindi ngayon. Sumasabog na to online, sigaw ng isang dalagitang nakatutok sa kanyang screen. Naka-1,000 shares na sa TikTok. Pinusasan nila ang isang police captain galing sa mahirap na lugar dahil lang sa pamimili. Nanatiling kalmado si Elena, nakatindig pa rin kahit masakit na ang balikat. Sanay siya sa matitinding sitwasyon sa kanyang trabaho. Pero ngayon, siya mismo ang may posas at ito'y nagbigay sa kanya ng ibang uri ng pagkaunawa, mas malalim, mas masakit. Biglang tumakbo palabas ang supervisor ng seguridad ng mall, halatang balisa. Kasunod niya ang isang babaeng nakasuot ng business suit, mabilis na nagsasalita sa kanyang telepono. Lumapit ito sa kanila. Papunta na ang Internal Affairs, malakas niyang anunsyo. Ako si Sandra Beltran, Public Relations Director ng mall. Humarap siya kay Navarro. Officer, siguro mas mabuting pag-usapan natin ito sa loob. Wala nang dapat ilipat sa loob, sabat ni Elena, matatag ang boses. Ang kailangang mangyari ay simple lang, tanggalin ang posas. Ngayon, lalo pang dumami ang tao, mas maraming live stream ang nagsimula. Nakuha na ng internet ang kwento at patuloy itong lumalaganap. Tingnan nyo to, sigaw ng isa. 20,000 na ang views. Muling lumapit si Sandra Beltran, ngayon ay mas maingat. Officer Navarro, sa ganitong sitwasyon, marahil ay dapat nating... Hindi ako tumatanggap ng utos mula sa empleyado ng mall, singhal ni Navarro. Nanginginig na ang boses. Pawis ang noo niya kahit malamig ang hangin. Isang bagong police cruiser ang pumarada, may umiilaw
pero walang tunog. Mula rito ay bumaba si Sergeant Roberto Watkins. May edad ang mukha pero kalmado at agad niyang na-assess ang buong eksena. Nakilala niya agad si Elena. Officer Navarro, tawag ni Watkins, banayad pero may bigat ang tinig. Maari mo bang ipaliwanag kung bakit may police captain kang nakaposas? Binitiwan na ni Navarro ang braso ni Elena. Sergeant, tumugon lang ako sa reklamo ng shoplifting. Sinabi ng babaeng ito na siya raw ay captain. Siya si Captain Rivas. Putol ni Watkins at matalim na ang tono. Mas mataas ang ranggo niya sa ating dalawa. Totoo ang badge na hawak mo. Mas mabuting kumpirmahin mo yan, agad. Tahimik ang crowd, pinapanood ang kasagsagan ng tensyon. Nagbago-bago ang ekspresyon ni Navarro, galit, takot, pagkalkula. Sa wakas, nanginginig ang kamay niyang kinuha ang susi at tinanggal ang posas. Hinaplos ni Elena ang pulso niyang namumula, kita ang mga bakas ng metal sa balat. Alam niyang may pasa siya kinabukasan, isang paalala kung gaano kabilis pwedeng masira ang isang normal na araw. Lumapit si Sandra Beltran, malakas ang boses para marinig ng crowd at ng mga kamera. Captain Rivas, sa ngalan ng Silvergate Center Mall, taos-puso kaming humihingi ng paumanhin sa nangyari ngayon. Nagsusumikap kami na gawing bukas at ligtas ang lugar na ito para sa lahat. Ngunit malinaw na hindi namin yun nagawa ngayon. Unfortunate incident? Ulit ni Elena, matalas. Yan ba ang tawag mo dito? Racial profiling at police brutality? Napangiwi si Beltran, nahuli ng mga kamera ang bawat segundo ng kanyang pagkaasiwa. Magsasagawa kami ng malawakang investigasyon, patuloy niya, pero may lamat na ang maayos niyang tono. Rerepasuhin namin ang aming security protocols at tama na yan, putol ni Elena. Nai-record ng mga kamera niyo ang lahat. Mas mabuting siguraduhin mong hindi mawawala ang footage na yon. Umalingaw-ngaw ang suporta mula sa crowd. May ilang nag-alok na ipadala ang sarili nilang mga video bilang ebidensya. Habang abalang nag-aayos ang mga opisyal ng mall para kontrolin ang lumalalang sitwasyon, lumapit si Sergeant Watkins kay Elena at mahinang nagsalita. Dapat mong malaman, nakaradyong magsalita na si Navarro sa radyo bago pa ako dumating. Pabirong hula ko, mahinang sagot ni Elena, isinusulat na niya ang bersyon niya ng kwento? Tumango si Watkins, seryoso ang muka. Nakapag-file na siya ng report. Ayon sa kanya, lumaban ka raw at sinaktan mo siya. Alam mo na, ang unang report ang madalas pinaniniwalaan. Isang bagong bugso ng inis ang bumalot kay Elena, pero nanatili siyang kalmado. Paulit-ulit na niya itong nasaksihan. Mga imbentong kwento para bigyang katwiran ng karahasan, lalo na kung ang inaakusahan ay itim at may lakas ng loob na lumaban. Wala siyang ideya kung sino ang kinakalaban niya, bulong ni Elena kay Watkins. Unti-unting nagkawatak ang crowd, ngayong tapos na ang pinakamatinding bahagi. Nagmamadaling nag-ayos ang mga manager ng mall para ibalik ang kaayusan. Kinuha ni Elena ang kanyang mga gamit kasama na ang badge na naibagsak ni Navarro sa pagmamadaling umalis. Ang biyahe pauwi ay pakiramdam ni Elena na kakaiba. Pareho pa rin ang mga kalsadang nadaanan na niya daan-daang beses, pero may nagbago sa loob niya. Matatag ang hawak niya sa manibela, pero ang isip niya ay ligalig, puno ng tanong tungkol sa mga nangyari at sa mga maaaring mangyari pa. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kanyang opisina. Kailangan niyang isulat ang lahat habang sariwa pa sa alaala. Tahimik na umandar ang kanyang laptop. May bagong email na lumitaw sa inbox. Galing ito sa departamento. Ang subject line, Incident Report, 2T123487. Binuksan ni Elena ang file. Kumunot ang kanyang panga habang binabasa ang bersyon ni Navarro. Ayon sa ulat, galit at agresibo raw siya mula pa sa simula. Ipinahayag ni Navarro na tumanggi siyang sumunod sa mga opisyal at lumabag sa mga patakaran ng mall. Ipininta siya sa report bilang isang stereotype na buong karera niyang nilabanan, isang babaeng dukha na ipinakikitang magaspang at wala sa kontrol.
Umupo siyang patalikod sa upuan, nakatitig sa screen habang lumulubog ang mga maling akusasyon sa kanyang diwa. Naipadala na ang email sa Internal Affairs, opisina ng hepe at sa unyon ng mga pulis. Hindi nag-aksaya ng oras si Navarro, inuna na niyang baluktutin ang istorya pabor sa sarili. Pagsapit ng alas 7:30 ng gabi, tumunog ang doorbell. Dumating si Claudia Herrera, may dalang bote ng alak at dala ang klaseng pag-aalalang nakita na ni Elena ng maraming beses sa loob ng kanilang 15 taong pagkakaibigan. Bilang isang defense lawyer, sanay na si Claudia sa mga kasong mabibigat at alam niyang seryoso ito. "Umorder ako ng Chinese," sabi ni Elena habang itinuro ang mga lalagyan sa mesa. "Alam kong kakailanganin natin ng panggatong." Ibinaba ni Claudia ang kanyang bag at inilabas ang isang Manila folder. "Nabasa ko na yung report na pinadala mo," sabi niya, "mas masama pa kaysa sa inaasahan ko." Umupo sila sa mesa, bumalik sa kanilang nakagawiang hapunan, pero ang init ng pamilyar ay natabunan ng bigat ng araw. Inilagay ni Elena ang pagkain sa mga plato habang nagsalin si Claudia ng alak. Sanay na sanay ang kilos nila, bunga ng taon ng tiwala at sabayang pakikibaka. "Diretso mo sa akin," sabi ni Elena habang pinaglalaruan ng chicken sa kanyang tinidor. "Gaano kasama?" Uminom muna si Claudia ng mahaba bago sumagot. Ang report ay isinulat para tiyak na magsimula ang internal affairs ng investigasyon. Alam ni Navarro ang tamang mga salitang gamitin. Inaakusahan kaniyang sinaktan mo siya. Assault on an officer ang tawag doon. Tumigil siya sandali. Inilalarawan kanyang agresibo, suwail, banta at yung mga gwardya sa mall sumasang-ayon sa kwento niya. Pero may mga video, giit ni Elena. 12 ng tao ang nakakuha ng buong pangyayari. May mga saksi. Malaking tulong ang video, sagot ni Claudia ng maingat, pero alam mo na kung paano ito gumagana. Sasabihin nilang kulang ang footage. Babaluktutin nila ang tono mo. Sasabihin nilang ikaw ang nagpasimula ng tensyon. Ibaba niya ang tinidor na may mahinang kalansing at maging totoo tayo. Dagdag niya, pareho nating alam kung paano tinatrato ng sistemang ito ang mga opisyal na galing sa hirap na naglalakas loob magsalita. Itinulak ni Elena ang plato palayo, tuluyang nawala ang gana. "Ano ang mga option ko?" tanong niya ng mahina. "Sa legal, pwede tayong lumaban," sagot ni Claudia. "Malaking bagay ang mga video at malinis ang record mo." Pero tumigil siya, halatang pinipiling mabuti ang mga salita. "Kung papanigan ng departamento ang kwento ni Navarro, pwede kang masuspinde habang iniimbestigahan. Maari pa nga nilang subukang pilitin kang mag-retire ng maaga." "Dahil lang sa maling bintang ng shoplifting?" taas boses na tanong ni Elena, puno ng hindi makapaniwala. "Hindi," mahinang sagot ni Claudia, "dahil nagsalita ka, dahil napahiya sila, dahil isa kang babaeng galing sa mahirap na pinagmulan na tumangging manahimik at tanggapin ang kahihiyan." Nanatili sa hangin ang bigat ng mga salitang iyon. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana ng kusina. Sa labas, payapa ang paligid, mahinang sway ng mga puno, mag-asawang namamasyal ng aso. Tila normal ang lahat. Pero sa loob, wala nang normal. "Pwede akong magsalita sa publiko," sabi niya paharap kay Claudia. "Kumakalat na ang kwento. Pwede akong magpa-interview. Sabihin ang panig ko." Nag-alala ang tingin ni Claudia. "Delikado yan. Alalahanin mo si Captain Williams sa 12. Nagsalita siya 3 taon na ang nakalipas tungkol sa profiling sa presinto nila. Ang huli kong balita, nasa Ohio na siya, nagtatrabaho sa private security, napabuntong hininga siya. May paraan ng sistema para parusahan ng mga nagsasalita." "Anong dapat kong gawin ngayon?" ani Elena, nakakuyom ang mga kamao. "Pabayaan ko na lang silang magsinungaling, wasakin ang lahat ng pinaghirapan ko?" "Huwag," sagot ni Claudia ng matatag. "Lalaban tayo, pero sa paraang matalino. Kukuhanin natin ang bawat patunay. Bubuo tayo ng kaso na hindi nila kayang baliwalain." Nagatubili siya saglit bago nagdagdag,
At Elena, sa tingin ko, hindi lang ito tungkol sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Binuksan ni Claudia ang dalang Manila folder at inilatag ang ilang dokumento sa mesa. Sa nakaraang taon pa lang, 6 na kliyente ko na ang mga itim na inaresto sa umalapit sa parehong mall. Lahat sila kinasuhan ng panlalaban o pananakit. At lahat sila nagulat na hinaharas sila bago pa man maaresto. Lumapit si Elena, kusang pumasok ang kanyang training habang sinusuri ang mga file. Parehong mga pulis, binanggit si Navarro sa karamihan at tingnan mo itong pattern, lumalabas lang ang mga kaso matapos magsampa ng reklamo. Parang ginagamit nila ang pag-aresto para patahimikin ang mga tao. May kilabot na dumaan kay Elena. Unti-unting nabubuo ang mga pirasong ayaw pa niyang harapin hanggang ngayon. Ilang kaso ang pinag-uusapan natin. Mga lumapit pa lang sa akin ito, sagot ni Claudia. Isipin mo kung ilan ang nag-plea deal dahil walang abogado o kung ilan ang nanahimik dahil sa takot. Tumagal ng ilang oras ang pag-uusap nila, pinagtabi nila ang mga kaso, ikinumpara ang mga timeline at minarkahan ang mga paulit-ulit na pangalan. Nang umalis si Claudia, malapit na sa hating gabi. Pero hindi makatulog si Elena. Nakaupo siya sa madilim na sala, tanging liwanag mula sa laptop ang tumatama sa kanyang pagod na mukha. Nag-scroll siya sa social media. Kumalat na ang video ng kanyang pag-aresto. May mga komentong nananawagan ng hustisya. Mayroon ding mapanira, inaakusahan siyang ginagamit ang race card at sinasabing nararapat lang ang sinapit niya. Isang malaking outlet ng balita ang nag-ulat na rin. Police captain mula sa mahirap na pinagmulan, inaresto habang namimili, social profiling o makatarungang pag-aresto. Ang comment section ay parang digmaan, nag-aaway ang mga tao sa kung ano talaga ang nangyari. Biglang nag-vibrate ang telepono sa mesa, hindi kilalang numero, isang text message. Umatras ka, kapitan, hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Napaupo ng tuwid si Elena, agad gumana ang instincts niya, lokal ang area code, karaniwang SMS lang, hindi naka-encrypt. Malabo ang mensahe, may banta pero hindi illegal. Agad niya itong screenshot, inirecord ang oras at numero. Isa na namang bahagi ng lumalaking file. Tumama ang liwanag ng screen sa kanyang mukha na hindi takot ang ipinapakita kundi determinasyon. Akala nila matatakot siya at mananahimik. Hindi nila siya kilala. Kinabukasan ng umaga, sinag ng araw ang bumalot sa opisina ni Claudia nang dumating si Elena, eksaktong 8:00. Tahimik pa ang law office. Pinili talaga nila ang oras na ito para magtagpo bago dumating ang iba. Buong gabi akong gising, ani Claudia, puno ng makakapal na folder ang mesa. Ang maiitim niyang eyebags ay tulad ng pagod na hitsura ni Elena. Mas malaki pa to kaysa sa inaakala natin, sabi ni Claudia. Umupo si Elena sa kabilang silya, hawak ang mainit na travel mug ng kape. Ipakita mo. Binuksan ni Claudia ang isa-isang folder, inilatag sa mesa na parang piraso ng palaisipan. Lahat ito ay kaso ng maling pag-aresto mula lang sa nakaraang taon, aniya. Lahat mula sa mahihirap na komunidad, bulong ni Claudia. Karamihan ng mga pag-arestong ito ay sa paligid ng Silvergate Center Mall. Ilan ang meron tayo? Tanong ni Elena. May 47 kaso na akong nakumpirma, sagot ni Claudia. At yan pa lang ang mga lumaban, yung may abogado, yung nagsampa ng reklamo. Para sa bawat isa na lumaban, baka may 5 pa na hindi kaya. Lumapit si Elena, sinuri ang mga dokumento, agad na nakita ng sanay niyang mga mata ang pattern. Pare-parehong mga pulis, Navarro, Martinez, Cooper. At tingnan mo ang mga kaso, sabi ni Claudia, sabay tapik sa ilang folder. Lagi na lang pareho. Panlalaban sa pag-aresto, pananakit sa pulis, magulong asal. Mga kasong laging nagiging salitaan lang ng akusado laban sa pulis, dagdag ni Elena, humigpit ang panga, halos imposibleng manalo sa korte. Eksakto, pero mas lumalala pa ito kinuha ni Claudia ang isang spreadsheet na siya mismo ang gumawa. Sa lahat ng kasong ito, 86% ay nauwi sa guilty plea. Karamihan hindi na lumaban.
tinanggap na lang ang deal para makaiwas sa kulungan. Mas mataas yan kaysa sa karaniwang rate ng plea deal, ani Elena, agad umandar ang instincts bilang investigadora. At bawat isa sa mga plea deal na yan may kasamang probation, hindi basta-bastang probation, private probation, lalong tumalim ang boses ni Claudia. Lahat sila ipinapadala sa kumpanyang tinatawag na New Horizon Supervision Services. Napakunot no si Elena. Private probation? Hindi ko alam na legal yan. Palaganap na yan ngayon, paliwanag ni Claudia. Nakakatipid ang mga county kapag ipinapaubaya ito sa labas. Pero tingnan mo kung anong pinagbabayaran ng mga tao. Iniabot niya kay Elena ang isa pang pahina na may tala ng mga bayarin. Monthly supervision fee, bayad sa drug testing, GPS monitoring, napipilitan silang magbayad ng libo-libo sa paglipas ng panahon. Ito'y bagong anyo ng bilangguan para sa mga may utang, bulong ni Elena galit na. Kapag di sila nakabayad, lalabag sila sa probation, ibabalik sa kulungan at mauulit na naman. Tumayo siya, hindi na mapakali. Kailangan kong ma-access ang internal records natin. Dapat may bakas, hahanapin ko. Mag-ingat ka lang, babala ni Claudia, lalo na pagkatapos ng banta kagabi. Kapitana pa rin ako, sagot ni Elena habang kinukuha ang mga gamit. May karapatan akong suriin ang mga file natin. Makalipas ang isang oras, nasa mesa na siya sa presinto, tahimik na nagbubusisi sa digital records. Habang dumaraan sa ibang pulis, ramdam niya ang mga tingin, ang mga bulungan na agad humihinto kapag lumalapit siya. Malinaw na kumalat na ang ulat ni Navarro. Binaliwala niya ang lahat nakatutok sa screen. Taon ng arrest data ang dinaanan niya habang gumagamit ng filters, lokasyon, Silvergate Center Mall, Officer Navarro. Kaso, panlalaban sa pag-aresto, sunod-sunod ang resulta. Biglang may lumitaw na hindi inaasahan. Isang memo tungkol sa pakikipagpartner ng departamento sa New Horizon Supervision Services. Maingat itong binasa ni Elena. Nakatala bilang CEO si Richard Silvergate Center. Nanlaki ang mata niya, parehong pamilyang Silvergate Center na may-ari ng mall. Naghalukay pa siya at nakakita ng financial records. Isa lang pala ang New Horizons sa mga kumpanya ng Silvergate Center Holdings LLC. Ang security firm ng mall, subsidiary rin. Lahat pala ito magkakaugnay. Nag-vibrate ang telepono, text mula kay Claudia. May nakita pa ako, tumataas ang bilang ng aresto kada quarter bago maglabas ng earnings report ang mall. Uminog ang isip ni Elena. Mas maraming aresto, mas maraming taong may probation. Mas maraming probation, mas maraming bayarin. Isang mapagkakakitaang siklo at tinatarget ang black community. Tinatarget ng mall security ang mga mukhang mahirap. Inaaresto sila ng pulis, kinokolekta ng probation company ang bayad, at kumikita ang pamilyang Silvergate Center sa bawat hakbang. Ipinrint niya ang mga pangunahing dokumento at isinilid sa kanyang briefcase. Habang palabas siya ng presinto, napansin niya ang mas marami pang bulungan. Mas marami pang matang sumusunod sa kanyang kilos. Hayaan mo silang magsalita. Mas mahalaga ang kailangang ayusin niya ngayon. Tumatama ang matinding sikat ng araw habang ipinarada ni Elena ang sasakyan sa tapat ng Silvergate Center Mall. Kumikinang ang salaming harapan ng gusali, parang walang nangyaring masama. Kahapon lang dito siya ipinahiya sa publiko. Ngayon, iba na ang nakikita niya. Pinagmasdan niya ang tuloy-tuloy na pagpasok ng mga mamimili. May gwardya sa bawat pinto, may radyo sa kamay. Isang batang ina na itim ang dumaan, mariing hawak ang bag, paikot-ikot ang tingin. Isang binatilyo ang naglalakad ng kabado, sinusundan ng isang gwardya, gaya ng nangyari sa kanya. Sabay-sabay itong tumama sa kanya. Gaano nakatagal itong nangyayari? Ilang buhay na ang nasira, ilang pamilyang baon sa utang. Lahat para lang sa tubo ng isang mayamang pamilya. Mahigpit na kinuyom ni Elena ang manibela na mutla ang mga buko ng daliri. Sa 20 taon niya sa serbisyo, marami ng katiwalian ang nakita ni Elena.
Pero ito, hindi lang ito rasismo. Planado ito. Isa itong modelo ng negosyo na nakabatay sa pagsasamantala. Tumingin siya sa pangunahing pasukan ng mall. Doon mismo siya pusasang hinila palayo. Mahina pero matatag ang boses niya. Hindi lang ito tungkol sa akin. Sa kanyang opisina, kakaupo pa lang ni Elena kasama ang tambak ng dokumento nang may kumatok at naputol ang kanyang iniisip. Isang batang babaeng Latina ang nasa pintuan, may hawak na notebook. Kapitan Rivas, ako si Julia Delgado ng City Herald. Buong kumpiyansa siyang pumasok sa silid, kumikislap ang press badge na nakasabit sa kanyang lanyard. May ilang minuto ka ba? Tanong niya. Halos sabihin ni Elena ang karaniwang no comment pero may kung anong sa titig ng reporter na nagpahinto sa kanya. Isara mo ang pinto, sabi ni Elena. Pumasok si Julia at naupo, agad inilabas ang telepono para mag-record. Sinubaybayan ko ang nangyari sa iyo sa mall, panimulan niya. Pero hindi yan ang dahilan ng pagpunta ko rito. Binuksan niya ang tablet at nag-scroll sa mga file. 6 na buwan na akong nagsisiyasat tungkol kay Officer Navarro at ang koneksyon niya sa mga private probation firms. Umupo si Elena nang mas malalim sa kanyang upuan, bahagyang kumipot ang mga mata. Anong nahanap mo? Daloy ng pera, peking pangalan ng negosyo, pattern ng mga pag-aresto na tugma sa galaw ng pera. Matatag ang tinig ni Julia pero may apoy sa likod nito. May mga puwang akong nakita, mga lugar kung saan biglang naglaho ang mga record, tumigil ang mga tao sa pagsasalita. Tapos napanood ko ang video ng pag-aresto sa'yo. Doon nagbago ang lahat. Nagbago paano? Nagkaroon ako ng pagkakataon, tugon ni Julia, nakatitig ng diretso sa kanya. Pagkakataong ibunyag ang totoo. Muling tinapik ang screen. May hawak akong bank statements na nagpapakita ng malalaking bayad mula sa New Horizons papunta sa offshore accounts. May mga tax filings na hindi tugma, pero kailangan ko ng taong nasa loob para mapagdugtong ang lahat. Pinagmasdan siya ni Elena. Maaring maging kapakipakinabang o mapanganib ang mga reporter. Pero may nakita siyang sarili niya sa determinasyon ni Julia. Ano ba talaga ang layunin mo? Tanong niya. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa kwentong to? Ang katotohanan, sagot ni Julia agad, na isang corrupt na pulis at isang ganid na sistema ang unti-unting dumudugo sa mahihirap na komunidad, lahat para sa kita. Yumuko siya palapit. Lumaki akong nakikita ang mga magulang kong immigrant na hinaharas ng mga pulis, niloloko ng mga ilegal na nagpapautang. Hindi lang ito trabaho para sa akin. Tahimik si Elena ng matagal. Pagkatapos ay tumango siya. Hindi ako pwedeng magbigay ng opisyal na pahayag, pero may kilala akong maaaring tumulong sa'yo, sundan ang pera. Yun lang ang kailangan ko, sagot ni Julia, nakangiti. At baka may maibigay rin ako sa'yo. Narinig mo na ba ang Justice Coalition? 2 oras ang lumipas, magkasama na silang nakaupo sa isang simpleng silid sa isang community center. Maingay ang mga fluorescent light sa kisame at pinalilibutan ng folding chairs ang isang luma at magasgas na mesa. Si Reverend Javier Morales, matangkad at may uban na sa buhok, ay naglatag ng isang bungkos ng litrato. Lahat ito mula lang sa huling 3 buwan, aniya. Puro maling pag-aresto, gawa ni Navarro at ng grupo niya. Paligid sa mesa ay mga guro, aktivista at lokal na negosyante. Bawat isa may dalang sariling kwento, bawat isa tahimik na nag-ipon ng ebidensya. Naidokumento na namin ang lahat, sabi ni Rosalyn, isang guro. Mga video clip, medical records, pahayag ng saksi, pero hindi umaabot kahit saan ang mga reklamo. Walang silbi ang Police Review Board, dagdag ni Carlos Mendoza, isang barbero na may shop malapit sa mall. Bulsa na rin sila ng Silvergate Center. Pinagsort ni Elena ang ebidensya habang si Julia ay mabilis na nagsusulat ng tala. 12 ng sinumpaang pahayag ang paulit-ulit na naglalahad ng parehong nakakabahalang pattern, gawa-gawang paratang, mararahas na pag-aresto at mga plea deal na imposibleng tanggihan.
Ang babaeng ito, sabi ni Reverend Russo, itinuro ang isa sa mga larawan, isang single mom, may 3 anak. Sinabi ni Navarro na sinaktan siya nito sa isang traffic stop. Ngayon, nagbabayad siya ng $300 kada buwan para sa probation fees. Kailangan niyang kumuha ng pangalawang trabaho, dagdag ni Rosa. Sinabihan siyang kapag hindi siya umamin, maaaring mawala sa kanya ang mga anak niya. Napakuyom ng kamao si Elena. Bakit hindi pa nailalantad ang mga ito noon pa? Takot! Sagot ni Carlos. Ang mga nagsasalita, pinaparusahan. Bigla na lang ipapasara ang negosyo nila. Targetin ang mga anak nila sa eskwelahan. Huhulihin sila ng pulis kahit walang dahilan. Pero may mga tala kami, sabi ni Reverend Russo. Matagal na naming iniipon to. Naghihintay lang kami ng taong nasa loob ng sistema na tutulong para mailantad ang lahat. Tumingin siya diretso kay Elena. Lumapit si Julia. Sa lahat ng ito, sinumpa ang pahayag, financial records at ang karanasan mo, makakabuo tayo ng kasong sapat para pasabugin ito ng malawakan. Ipapalathala namin, Anya. Ilalabas ng Herald ang buong kwento. Higit pa, sa isang artikulo ang kakailanganin niyan, babala ni Elena. May mga makapangyarihang abogado ang pamilyang Silvergate Center. Lalaban sila ng matindi. Gagawa kami ng buong serye, sagot ni Julia. Sundan bawat koneksyon. Ipakita kung gaano kalalim ang katiwaliang ito. Nanatili sila sa center ng isa pang oras, pinagdudugtong ang mga piraso. Dala ng mga aktivista ang taon ng naitaging datos. Si Julia naman ang tumunton sa daloy ng pera. At si Elena, alam niya kung paano gumagana ang sistema mula sa loob. Kailangan nating mag-ingat, sabi niya habang nagtatapos ang pagpupulong. Hindi sila babagsak ng tahimik. Kaya kailangan natin silang tamaan agad, tugon ni Julia. Kapag lumabas ang unang artikulo, marami ang magsasalita. Mababasag ang katahimikan. Gabi na nang makauwi si Elena. Ramdam niya sa dibdib ang bigat ng mga natuklasan niya. Napakaraming buhay na nawasak. Napakaraming ebidensyang binaliwala. Alam na niyang may kinikilingan ang sistema, pero hindi niya inakalang ganito kaorganisado, ganito kaplanado ang makinang ito. Habang papalapit sa porch, kumikislap ang ilaw sa itaas. Huminto siya sa mailbox at nakita itong umaapaw, nagkalat na ang mga sobre sa lupa. Kakaiba. Dumaan na ang kartero kaninang umaga. Habang pinupulot ni Elena ang mga nagkabasang sobre, sumikip ang sikmura niya. Walang return address, walang selyo. Malinaw na isinilid ng kamay, ipinagkalat niya ang mga ito sa mesa sa kusina. Bahagyang nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang una, isang bastos na guhit ng nakabiting tao. Sa ilalim nito, mula sa ginupit na letra ng magasin, Mind Your Business. Sa susunod na sobre, may mga larawan, surveillance images niya sa labas ng bahay, sa tindahan, kasama si Claudia. May nagmamanman sa kanya. Sumunod pa ang ibang mga sulat, mga pambabastos na isinulat sa magaspang na sulat kamay. Mga bantang laban sa kanyang pamilya, larawan ng eskwelahan ng kanyang pamangkin. Ang huling sobre ay may iisang larawan. Si Elena nakaposas sa mall, may crosshair na iginuhit sa kanyang mukha. Napaupo siya sa upuan sa kusina, napapalibutan ng mga sulat na puno ng puot, tila lasong konfeti. Pinipilit siyang patahimikin. Tulad ng ginawa nila sa iba, pero nagkamali sila. Hindi madaling takutin si Elena Rivas. At ngayon, may ebidensya siyang natatakot sila. Maingat niyang tinipon ang mga sulat, iniingatan bilang ebidensya. Bukas, dadalhin niya ito kina Julia at sa koalisyon, isa pang bahagi ng palaisipan, isa pang palatandaan na papalapit na sila sa katotohanan. Kinabukasan ng umaga, mabigat ang pakiramdam habang binibitbit niya ang briefcase na may laman ng mga sulat papasok sa presinto. Kailangan niya ng kakampi sa itaas. Bukas ang pinto ni Lieutenant Esquivelon. Nakaupo ito't nagbabasa ng mga ulat. "May minuto ka ba, Marco?"
Tanong niya mula sa pintuan. Tumingin si Esquivelon pataas, pinakawalan ang karaniwang magaan niyang ngiti. Para sa'yo, laging may oras. Kapitana, ikinaway niya ang kamay, hudyat para pumasok. Isara mo ang pinto. Umupo si Elena, pinagmasdan ang mukha niya. 15 taon na silang magkakilala. Magkasama nilang nalutas ang maraming kaso. Suportado siya nito sa promosyon. Ipinagtanggol siya nung may mga nagduda sa kanya. Kailangan kong ipakita ito sa'yo, sabi niya. Inilapag ang mga sulat sa mesa. Nasa mailbox ko to kagabi. Isa-isang tiningnan ni Esquivelon ang mga ito. Dumilim ang kanyang ekspresyon. Kumuyom ang panga nang makita ang larawan na may crosshair. Diyos ko, Elena, nai-report mo na ba ito? Kanino? Sagot niya, lumapit. Marco, mas malaki pa to kaysa kay Navarro o sa nangyari sa mall. Nagsaliksik ako. May pattern, mga gawa-gawang pag-aresto, pilit na guilty plea, lahat konektado sa private probation scheme na to. Mabigat na paratang yan, sagot niya habang ibinabalik ang mga sulat sa mesa. May pruweba ka ba? Binubuo ko pa. May mga pahayag ako mula sa mga testigo. May financial records na nagpapakita ng kahina-hinalang bayaran. At ngayon, ito tumango siya sa mga banta. Natataranta ang nagpapadala nito. Hinagod ni Esquivelon ang kanyang sentido. Alam mong palagi kitang sinusuportahan. Pero ito, pwedeng yumanig sa buong departamento. Hayaan mong yumanig, matigas na sabi ni Elena. Nakita mo si Navarro, nakita mo ang mga reklamo, hindi lang ito katiwalian, organisado ito. Naririnig kita. Tumayo si Esquivelon at nagsimulang maglakad-lakad. At tama ka, kailangang imbestigahan to, pero kailangan nating mag-ingat. Huminto siya at tumingin sa kanya. Hayaan mong tumulong ako. Tahimik akong magtatanong. Tingnan natin kung sino pa ang handang tumindig. Naramdaman ni Elena ang pagluwag sa dibdib. Salamat, Marco. Alam kong nandyan ka. Lagi, sagot niya. Pero mag-ingat ka. Baka dapat sa pamilya ka muna tumuloy ng ilang gabi. Alam nang nagpapadala kung saan ka nakatira. Hindi ako magtatago, sagot ni Elena ng diretsyo. Yan mismo ang gusto nila. Matigas pa rin ang ulo, bulong ni Esquivelon na may kalahating ngiti. Pero hayaan mo na akong mag-assign ng patrol para magbantay sa bahay mo. Kaya ko to, sagot niya habang kinokolekta ang mga sulat. Pero salamat, malaking bagay na alam kong nasa likod kita. Bantayan natin ang isa't isa, sagot niya. I-update mo ako. Lumipas ang natitirang bahagi ng araw ni Elena na parang isang malabong ulap. Karaniwang gawain na hinaluan ng tahimik na pangangalap ng ebidensya. Gumawa siya ng mga kopya ng lahat ng mahahalagang dokumento at iniimbak ang mga ito sa ligtas na lugar. Marami ng files ang misteryosong nawawala sa ganitong klasing sitwasyon. Lagpas hating gabi na siya nakauwi. Tahimik ang kalsada, tanging kuliglig lang ang maririnig sa mainit na gabi. Pumasok siya sa driveway at biglang sumindi ang motion lights, tinamaan ang karaniwang paradahan niya. Sa matinding liwanag, sumalubong sa kanya ang malalaking pulang letra sa hood at pinto ng kotse. Traitor, napahinto si Elena, mahigpit na hawak ang susi. Sariwa pa ang spray paint, patuloy pang tumutulo sa puting sedan. Naguunahan ang mga iniisip niya, ang oras, ang salita. Hindi ito random. Inikot niya ang tingin, dahan-dahang gumalaw ang kamay niya sa holster. Wala ni isang galaw sa paligid. Umalis na ang gumawa nito. Nangangatog ang kamay habang kinukuhanan niya ng larawan ang pinsala. Tapos may napansin siyang mas masahol. May nakaukit sa pintura. Keep your mouth shut, Captain. Tanging isang taong nasa departamento ang makakaalam ng ranggo niya. Tanging isang taong insider ang may alam tungkol sa kaso. Binalikan niya sa isip ang mga nakausap niya, Julia. Ang koalisyon, Claudia, Esquivelon. Inalala niya ang pag-uusap nila. Sinabi nitong magtatanong-tanong siya. Tinanong niya kung sino pa ang nakakaalam. Bulong niya. Nasabi niya ang lahat dito, ang ebidensya, ang mga pangalan ng testigo. Kung kasabwat siya ni Navarro,
Sa loob na upo si Elena sa silya sa kusina. Nasa mesa pa ang badge niya mula sa umaga. Kumikislap ang ginto, naghahagis ng mahabang anino. 20 taon, 2 dekada niya itong sinuot. Naniwala sa ibig sabihin nito. Ipinagtanggol niya ang departamento laban sa mga akusasyon ng sistemikong rasismo. Pinaniwala ang sarili na ang pagbabago ay nagsisimula sa loob. Ngayon, nakatitig siya sa simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan at naisip niya kung huli na ang lahat, kung may maiaayos pa. Nanlalabo ang kanyang paningin habang nasusunog ang luha sa likod ng kanyang mga mata. Pinilit niyang huwag umiyak. Walang oras para diyan ngayon. Kailangan niyang magdesisyon. Huwag magtiwala kaninuman, i-record ang lahat. Tahimik na buuin ang kaso hanggang may sapat na ebidensya. Malinaw ang mensahe sa kanyang kotse. Mag-isa siya sa laban na ito. Kumislap ang kanyang badge sa ilalim ng ilaw sa kusina. 20 taon ng serbisyo, pero ngayon ay tila mabigat habang iniisip niya ang katotohanan. Ang sistemang kanyang pinagkatiwalaan ay maaring siyang kalaban. Kinaumagahan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Julia, kailangan magkita. Malaking balita. Sa loob ng 20 minuto. 20 minuto ang lumipas, nakaupo na si Elena sa isang sulok ng Jerry's Diner, umiinom ng malamig na kape. Halos walang tao sa diner, ilan lang ang nasa counter. Tumunog ang kampana sa itaas ng pinto nang pumasok si Julia, nakayakap ang messenger bag sa kanyang katawan. Pasensya na, nahuli ako, sabi ni Julia habang dumudulas sa upuan. Inikot ng kanyang mga mata ang paligid bago siya yumuko ng kaunti. Pero kailangan mong makita to. Hinugot niya ang isang Manila envelope na nakatago sa ilalim ng mesa. Naalala mo yung source na sinabi ko? Yung nasa mall management? Iniabot niya ang envelope kay Elena. May nakuha sila. Malaki. Maingat na binuksan ni Elena ang envelope at kinuha ang ilang pahina na may letterhead ng kumpanya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang unang pahina. Ito ay, simula niya, mga memo mula sa board meetings, bulong ni Julia. 18 buwang halaga. Tingnan mo ang pahina 3. Binuksan ni Elena ang pahina. Tinalakay sa memo ang mga estratehiya sa loss prevention, kodigo para sa operasyon ng seguridad. Pero habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, nanginig ang kanyang mga kamay. Inuutusan ng seguridad na tumutok sa mga high-risk na grupo. Isang malinaw na pagtatakip para sa racial profiling. May mga sipi mula sa mga board meeting tungkol sa pakikipagtulungan sa lokal na pulisya para palakasin ang pagpapatupad. Nakipagtulungan sila kay Navarro mismo, sabi ni Julia, itinuro ang isang bahagi. Inaprubahan ng board ang pagbibigay ng bonus batay sa dami ng aresto. Alam nila ang ginagawa nila. Nagpatuloy sa pagbabasa si Elena. Ipinaliwanag sa memo kung paano isinasalin ang mga aresto sa isang pribadong sistema ng probasyon. Isang kumpanyang tinatawag na New Horizons Supervision Services. May bahagi ng pagmamay-ari dito ang parent company ng mall. Ito na ang lahat, bulong ni Elena. Buong operasyon. Hindi lang nila pinayagan ang racial profiling, ginantimpalaan pa nila ito. Ginawa nila itong modelo ng negosyo. Tumango si Julia ng seryoso. Bawat maling aresto ay may panibagong taong mapasasailalim sa kanilang probation system. Nagbabayad ng buwanang bayarin, sumasailalim sa sapilitang rehab sessions. Lahat ng kita bumabalik sa parehong kapangyarihang korporado. Paano mo nakuha to? Tanong ni Elena, maingat na isinilid muli ang mga papel sa envelope. Yung source ko ay nasa corporate accounting. Matagal na niyang tinutunton ang lahat. Hinihintay lang na may maghukay ng mas malalim. Kumislap ang mga mata ni Julia. Nang kumalat ang video ng pagkaaresto mo, alam niyang panahon na. Umupo ng maayos si Elena, mabilis ang takbo ng isip. Ito na mismo ang kailangan nila, malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga pulis at interes ng negosyo.
Ebidensyang sinasadya ang pagtugis sa mga black na mamimili. Hindi na ito kayang palusutin bilang gawa ng ilang masasamang individual o hindi konektadong insidente. Kailangan nating protektahan to, sabi ni Elena, matatag ang tinig, at ang source mo. Anong mangyayari pag lumabas ito sa publiko? Nakakumpleto na ang hakbang, sagot ni Julia. May backup ng lahat, maraming kopya, lahat ligtas ang pagkakatago. Matalino, sabi ni Elena habang isinisilid ang envelope sa kanyang jacket. Iscan ko ito mamaya, gagawa ako ng digital copies, pero kailangan nating mag-ingat. Sa nangyari sa kotse ko, malinaw na may taong nasa loob na kasabwat nila. Naniniwala ako, sagot ni Elena, matalim ang tono. Si Esquivelon, pinagkatiwalaan ko siya. Sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa kaso. At ngayon, ang kotse mo ay puno ng pagbabanta na tanging isang tao sa loob lang ang pwedeng gumawa, sabi ni Julia, tumigas ang ekspresyon. Kaya atin lang to, walang makakaalam tungkol sa mga dokumento hanggat hindi tayo handang isapubliko. Sang-ayon, tugon ni Elena habang tinitingnan ang oras. Kailangan kong itago ito ng ligtas. Pagkatapos, saka natin planuhin ang susunod na hakbang. Magkasabay silang lumabas. Tumungo si Julia sa opisina ng pahayagan. Umuwi si Elena. Mahigpit na nakatago sa kanyang jacket ang envelope. Paminsan-minsan ay hinahaplos ito ng kanyang kamay para lang masiguradong naroon pa rin. Pagka-uwi, dumiretso si Elena sa kanyang study. Nandoon pa rin ang lumang mesa ng kanyang ama, solidong roble, may nakatagong kompartimento sa ilalim ng drawer. Maingat niyang inilagay ang envelope sa loob. Pagkatapos, ikinabit niya ang susi na suot niya sa leeg at inilak ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Ang bigat ng pagtataksil at kalungkutan ay bahagyang nawala. Sa wakas, may hawak na silang totoong ebidensya. Hindi na tsismis o hindi matibay na testimonya, kundi mga aktual na tala ng sabwatan. Gabing iyon, siya ang nagluto ng hapunan at sa wakas ay nalasahan ang pagkain, hindi lang basta ginagawa ang nakasanayan. Sininyasan niya ang mga security camera gaya ng dati. Tahimik ang paligid, walang kakaibang sasakyan, walang bagong banta. Pagdating ng oras ng pagtulog, pinayagan ni Elena ang sarili na mangarap kung anong susunod. Isang press conference, isang silid na puno ng mga mamamahayag. Mga executive ng mall, sina Navarro, Esquivelon, lahat sila nakatingin habang inilalantad ang ebidensya sa publiko. Makakamit na ng mga biktima ang hustisyang matagal nilang hinihintay. Pinatay niya ang ilaw. Ang bahay ay mahinhing umuugong sa mga pamilyar nitong tunog. Nakasarado ng mahigpit ang drawer, nakasuot sa leeg ang susi. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakatulog siya ng payapa. Bukas, sisimulan na nilang planuhin kung paano ibabahagi ang mga dokumento. Pero ngayong gabi, makahinga na siya. Nahanap na rin nila sa wakas ang matagal nilang hinahanap. Handa nang ilantad ang katotohanan, abot kamay na ang hustisya, kayang ibunyag ng memo ang buong sabwatan. Habang unti-unting natutulog, ramdam ni Elena na gumaan ang kanyang pakiramdam. Malapit na ang wakas. Maaga siyang nagising, sariwa mula sa tagumpay ng nakaraang araw. Nagtimpla siya ng kape at nagpadala ng mensahe kay Julia. Handa ka na bang pag-usapan ang susunod na hakbang? Walang sagot. Lumipas ang isang oras, tahimik pa rin. Kakaiba ito para kay Julia na karaniwang sumasagot agad. Sinubukan siyang tawagan ni Elena, diretso sa voicemail. Nagiwan siya ng mensahe, kalmado pero alerto ang tinig. Hey, gusto ko lang i-follow up yung napag-usapan natin kahapon. Tawagan mo ako kapag may oras ka pagsapit ng tanghali. Nagsimula na ang kaba. 3 beses pa siyang nag-text. 2 beses tumawag. Hindi na niya matiis ang katahimikan. Nagsusuri siya ng mga lumang case file nang biglang tumunog ang telepono. Isang breaking news alert ang lumabas sa screen.
Nabitiwan ni Elena ang tasa ng kape. Nabasag ito sa sahig habang binabasa ang headline, "Lokal na mamamahayag, inatake at dinala sa ospital." Mabagal mag-load ang artikulo. Lumabas ang larawan ni Julia. Natagpo ang walang malay ang investigative reporter na si Julia Delgado kaninang umaga. Nanginginig ang kamay ni Elena habang kinukuha ang kanyang mga susi. Parang bangungot ang biyahe papuntang Metro General. Bawat stoplight ay parang walang katapusan. Nag-uunahan ang kanyang mga iniisip, mas lumalala sa bawat segundo. Hindi ito dapat nangyari. Nalagay sa panganib si Julia dahil sa kanya. Matao ang lobby ng ospital, may mga kamera at bulong-bulungan sa paligid. Ipinakita ni Elena ang kanyang badge at dumiretso sa desk. "Kailangan ko pong makita si Julia Delgado." "Kamag-anak po ba kayo?" tanong ng babae. "Isa akong police captain. Susi siyang testigo sa isang investigasyon. Madaling lumabas ang kasinungalingan. Kailangan yon. Room 412. Parang napakatagal bago makarating ang elevator. Bawat segundo ay mas nagpapabigat ng kanyang pakiramdam. Dapat ay inasahan na niya ito. Dapat ay naingatan niya si Julia. Nakatungo ang pinto ng room 412. Nakahiga si Julia sa kama. May pasa sa mukha, naka-bandage at nakasling ang isang braso. Sa kabila ng lahat, napangiti pa rin siya nang makita si Elena. "Para kang multo," paos na biro ni Julia. "Tingnan mo nga sarili mo," sagot ni Elena habang lumalapit. "Ikaw tong nasa kama ng ospital." "Dapat makita mo yung hitsura ng umatake," bulong ni Julia. Pilit tumawa pero napangiwi sa sakit. "Anong nangyari?" tanong ni Elena. Sabay upo sa tabi. "Pagkatapos ng trabaho, papunta na ako sa kotse. May lumapit sa likod ko, paus, ang boses ni Julia. Alam nila ang ginagawa nila, mabilis at marahas, pero kontrolado, napakagatlabi si Elena. Nakita mo ba yung mukha nila?" Lumingalinga si Julia sa kapabulong na nagsabi, "Hindi ko nakita ang mukha. Pero nung ibinagsak nila ako, umangat ang jacket nila. May makinang sa may bewang nila." "Sandata?" tanong ni Elena. "Hindi," sagot ni Julia. "Badge parang sayo." Nawala ang kulay sa mukha ni Elena. Badge ng departamento. Isa sa kapulisan ang may kagagawan. Isang taong kasabay niyang naglalakad sa mga pasilyo araw-araw. "Kasalanan ko ito," mahina niyang sabi. "Ako ang nagdala sa iyo rito." "Tama na," sagot ni Julia. Hinawakan ang pulso niya ng mahigpit. "Patunay to sa lahat, may nabubulabog tayo." Natatakot sila. "Dapat lang," malamig na bulong ni Elena. "Dahil ngayon, ako naman ang hahabol sa kanila." "Mabuti," mahina ang sagot ni Julia habang bahagyang gumalaw, halatang nahihirapan. "Tapos na tayo?" "Hindi pa." "Ipagpangako mong ipagpapatuloy mo to." May lumitaw na nurse sa pintuan. Kailangan na niyang magpahinga. 5 minuto lang, pakiusap ni Julia. Nag-alinlangan ang nurse pero tumango rin. Nang silang dalawa na lang, naging seryoso ang tingin ni Julia. "Yung memo, nasa'yo pa ba?" "Nakalock sa mesa ko," sagot ni Elena. "Simulan ko na yung pagkopya ngayon." "Bilisan mo," giit ni Julia. Tudya, itinuro niya ang sarili. Ibig sabihin, desperado na sila. Hindi sila aatake ng mamamahayag kung hindi sila naiipit. Tumango si Elena. "Magpahinga ka." "Babalik ako bukas." "Mag-ingat ka," habol ni Julia habang palabas si Elena. "Alam nila kung anong hawak natin." Punong-puno ng galit at takot ang biyahe pauwi. Hindi matigil ni Elena ang pag-iisip sa badge. Isa sa mga kasamahan, isang taong suot din ang parehong uniforme ang gumawa nito. Masakit ang pagtataksil. Pagdating sa driveway, kulay kahel na ang langit. Pero may kakaiba, parang may tensyon sa hangin. Nakalock pa rin ang pinto. Pero hindi iyon garantiya ng kaligtasan. Hinugot niya ang baril at dahan-dahang pumasok. Maayos ang sala, walang kakaiba sa kusina. Pero habang papalapit siya sa study, nanikip ang dibdib niya. Bahagyang bukas ang pinto na hindi niya kailanman iniiwan ng ganoon.
Tinulak niya ito, magulo ang silid, nakakalat ang mga libro, nagkalat ang mga papel, at ang desk, lumang mesa ng kanyang ama, sira, nabuksan ang drawer, wasak ang kandado. Lumuhod si Elena, agad natatakot sa maaaring katotohanan. Bukas ang lihim na kompartamento. Wala na. Nawala ang Manila envelope. Bumagsak siya sa upuan, parang sinuntok ng katotohanan. Ang ebidensyang susi, mga dokumentong pwedeng sumabog sa buong kaso, wala na. Naglaho, sumagi sa isip niya si Julia, bugbog at nasa ospital, pero nananatiling matatag. At ang mga taong nasaktan ng sabwatan, mga walang kamalay-malay na may lumalaban para sa kanila. Tumunog ang telepono, mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sa susunod, hindi lang ang mamamahayag. Tinitigan ni Elena ang screen, nanginginig ang mga daliri sa galit. Akala ng nagpadala, matatakot siya. Nasapat na ang pagnanakaw ng mga file at pananakit kay Julia para umatras siya. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Tumawag siya sa siyam isang-isa para i-report ang pagnanakaw. Alam na ang kahihinatnan. Isang report lang, walang saysay, wala ring mangyayari. Itinayo ang sistema para protektahan ang sarili nito. Habang naghihintay ng mga pulis, nilingon ni Elena ang kalat sa study. Ang desk na minana pa sa ama, ngayon basag at wasak. Nakakalat sa sahig ang mga tala niya. Nanakaw nila ang memo, pero hindi ang paninindigan niya, hindi ang tapang ni Julia, hindi ang katotohanang nabunyag na. Kinabukasan, nakaupo siya sa mesa ng kusina, nakatitig sa dokumento mula sa Internal Affairs. Kremang papel, formal ang font, bawat linya ay parang suntok. Epektibo agad, suspindido sa tungkulin, iniimbestigahan. May paratang ng hindi angkop na asal, hindi tumigil sa pag-vibrate ang kanyang telepono. Sunod-sunod ang balita, pawang masama. Police captain nagbunyag ng sabwatan. Suspindidong opisyal sa ilalim sa mental health review. Sigalot sa seguridad naging sanhi ng investigasyon sa loob ng departamento. Kinlik ni Elena ang isa, nanigas ang panga sa nabasa. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormante, ang kilos ni Captain Rivas ay tila walang katinuan at dala ng pansariling bias. Ang labis niyang pagtutok sa diumano'y diskriminasyon sa Silvergate Center Mall ay nagdulot ng pag-aalala sa mga kasamahan. Kasinungalingan bulong niya sa baysara ng browser, pero huli na, gumagawa na sila ng kwento, galit, walang kontrol, isang babaeng nawawala sa sarili. Ang totoo niyang laban, ginagawang paninira ng pagkatao. Isa pang alert, text mula sa blocked number, sana mamatay ka, pulis. Hindi na bago. Marami na ang natanggap niya mula pa kagabi. May ilan na puno ng galit, ang iba payak pero marahas na pagbabanta. Tumayo si Elena at hinigpitan pa ang mga kurtina kahit maliwanag pa sa labas. Parang proteksyon ang dilim. 2 beses na niyang inikot ang buong apartment, sinuri kung may nakatagong surveillance, tinsek lahat ng pinto at bintana. Maaring sobra na yon. Pero pagkatapos ng kay Julia, pagkatapos ng pagnanakaw, patuloy sa pag-uugong ang TV sa likod niya. Isang anchor na halatang sanay na sa script ang nagsasalita tungkol sa kaso. Ang mga paratang ni Captain Rivas ay tila walang matibay na basehan, maaring dulot lamang ng personal na issue o hinanakit. Kinuha ni Elena ang remote at pinatay ang TV, nanginginig ang kamay. Mas gusto niya ang katahimikan. Nasa coffee table ang kanyang badge at service weapon, isinuko kaninang umaga gaya ng hinihingi ng protokol. 20 taon ng serbisyo na uwi sa malamig na metal. Napangiwi siya sa sakit ng nakita. Tumunog ang telepono, ang kapatid niya. Hinayaan niyang tuloy-tuloy lang ang pagring. Ano bang sasabihin niya? Na ayos lang siya? Na kontrolado pa rin niya ang lahat? Wala siyang masabi? Parang papel na tuyo sa lalamunan ang mga salita. Naglakad-lakad siya sa apartment, pakiramdam ay parang nakakulong. Lumiliit ang bawat sulok, bawat tunog ikinagugulat niya. May helicopter sa itaas. Simula pa madaling araw, paikot-ikot na ito. Umaasang masilayan ang kapitan na ngayon ay pinaparatangang may diferensya.
Nananatiling nakayuko si Elena kahit sarado ang mga kurtina. Tumunog ang laptop, mas maraming email mula sa Union bilang tugon sa mga kaganapan. Mula sa kanyang supervisor ni hindi sapat ang salitang disappointed. Mula sa hindi kilala, dapat na nahimik ka na lang. Mariin niyang isinara ang laptop, nanunubig ang mga mata. May luhang gustong pumatak pero hindi niya hinayaang lumabas. Pagkatapos tumunog ang doorbell. Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa peephole. Napatigil ang paghinga niya. Si Sofia, backpack sa isang balikat, nakatayo sa hallway. Agad binuksan ni Elena ang pinto at hinila siya papasok. Sofia, anong ginagawa mo rito? Dapat nasa eskwela ka. Half day, sagot ni Sofia sabay bitaw ng bag. Tapos tahimik siyang yumakap ng mahigpit. Kailangan kitang makita. Nagulat si Elena sa yakap pero kalaunan ay binitiwan ang tensyon at yumakap pabalik. Hindi niya namalayang sabik pala siya sa isang yakap mula sa taong hindi siya tinitingnang kahiya-hiya o pabigat. Isang haplos mula sa taong naniniwala pa rin sa kanya. Si Mama sobrang nag-aalala, sabi ni Sofia, ayaw pa ring bumitaw. Tinatawagan kanya lagi. Alam ko, sagot ni Elena, dahan-dahang humiwalay at tinitigan ng pamangkin. Wala lang talaga sa loob ko ngayon, parang imposible magsalita sa dami ng nangyayari. Ibig mong sabihin, lahat ng kasinungalingang ikinakalat nila? Tumalim ang tingin ni Sofia, galit na. Alam naming hindi totoo yon, Auntie D. Lahat ng tao sa school, pinag-uusapan to. Kinuha niya ang phone at mabilis na nag-type. Tingnan mo to. Nag-load ang isang video, yung footage mula sa mall. Napapikit si Elena, ayaw na sanang balikan. Pero hindi siya pinayagan ni Sofia na umiwas. Sandali lang, tingnan mo yung views. Napamulagat siya sa nakita. Lagpas 5 milyon. Sunod-sunod ang komento sa screen. Ito ang tunay na diskriminasyon. Bayani siya sa paninindigan. Suportado namin si Captain Rivas. Hindi lang yung video, sabi ni Sofia, nagniningning ang mga mata. Nagkukwento na rin ang mga tao tungkol kina Navarro, tungkol sa ginagawa ng security sa kanila, tungkol sa lahat ng katiwalian. Ikaw ang nagsimula. Dahan-dahang naupo si Elena sa sofa, mabilis ang tibok ng puso. Pero sinasabi pa rin nila na wala ako sa sarili, nagawa-gawa ko lang to. Ano ngayon? Sagot ni Sofia na upo sa tabi niya, puno ng determinasyon. Nailabas na ang katotohanan, nakikinig na ang mga tao at galit sila. Hindi sayo, sa kanila. Muli siyang nagtap sa screen, ipinakita kay Elena ang isang community page online. Libu-libong miyembro. Post kada post, ikinukwento ang halos pareho nilang naranasan sa Silvergate Center Mall, hinuli ng walang dahilan, pinilit gumawa ng plea deal. O kita mo, mahinang sabi ni Sofia, hawak ang kamay ng kanyang tiyahin. Hindi mo lang to iniimbento, hindi ka nag-iisa. At ikaw lang ang nagkaroon ng lakas ng loob para lumaban. Mahalaga yon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, may nabago sa pakiramdam ni Elena. Hindi galit, hindi takot. Isang bagay na mas mainit, mas tahimik na pag-asa. At lahat yon dahil sa lakas ni Sofia. At sa kaalamang baka sa wakas ay nagsisimula ng magbago ang pananaw ng publiko. Kailan ka naging ganito katalino? Tanong niya, ngayon ay may totoong ngiti sa labi. Magaling kasi yung nagturo. Sagot ni Sofia. Muling yumakap si Sofia. Palagi mong sinasabi sa akin na ipaglaban ang tama. Yun mismo ang ginagawa mo at kasama mo kami. Nang hapong iyon, tirik ang araw sa gitna ng karamihan sa labas ng Silvergate Center Mall. Nakatayo si Elena malapit sa gilid ng protesta, nakasombrero, bahagyang nakatakip ang mukha. Pinakinggan niya ang lumalakas na sigaw ng mga tao sa paligid, daan-daang boses, malakas at nagkakaisa. Hustisya para kay Rivas! Hustisya para kay Rivas! Nagwagayway ang mga placard sa ere. Itigil ang racial profiling, wakasan ang katiwalian. Naniniwala kami kay Captain Rivas na bigatan ng dibdib niya. Ilang araw lang ang nakalipas, pakiramdam niya'y iniwan na siya ng mundo.
Ngayon, mga hindi kakilala ang sumisigaw ng suporta para sa kanya. Umabot ang mga tao hanggang sa pangunahing pasukan ng mall. Kailangan pang umiwas ng mga mamimili para lang makapasok. Sa loob, sumisilip ang mga gwardiya sa salamin, kinakabahan, may sinasabi sa mga radyo. May ilang pulis na nakatayo sa di kalayuan, hindi alam ang gagawin. Walang ni isa sa kanila ang nakapansin sa kanya. Parang tunay na pagkakaisa to, sabi ng isang matandang babae sa tabi niya. Kulay pilak ang kulot na buhok sa ilalim ng sombrerong may Black Lives Matter. Sinubukan ka nilang patahimikin, Captain, pero hindi namin hahayaang mangyari yon. Kami naman ang magsasalita ngayon. Bahagyang tumango si Elena, hindi makapagsalita. Pinisil ng matanda ang kanyang braso, saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi alam na ang babaeng inaliw niya ay ang mismong nasa sentro ng lahat. Sa unahan, nagsimula ng chant ang isang grupo ng kabataan. Ipakita ang katotohanan. Ipakita ang katotohanan. Umalinggaw-ngaw ito sa karamihan, parang alon na lumalakas. Ramdam ni Elena ang bawat sigaw, sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Buhay ang hangin, punong-puno ng layunin at damdamin. Pagkatapos, may narinig siyang tinig sa likuran. Captain Rivas? Lumingon si Elena. Isang dalagitang itim ang nakatayo, ilang hakbang lang ang layo, hawak ang cellphone ng mahigpit, nanlalaki ang mga mata. Ako si Martina, mabilis nitong sabi. Martina Sanchez. Ako yung nag-video ng ginawa nila sa'yo, sabi ni Martina. Nanlaki ang mata ni Elena. Ilang ulit na niyang nakita ang viral na video, pero hindi niya kailanman nalaman kung sino ang kumuha nito. Salamat, mahinang sagot niya, dahil sa video mo nakita ng mga tao ang totoo. Napalunok si Martina, halatang kinakabahan. Hindi pa lahat, hindi pa tapos. May mas marami pa ako. Kinawayan niya si Elena na sumunod, dinala siya ng kaunti palayo sa protesta. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang telepono. Simula pa lang nang makita kong pumasok si Officer Navarro sa mall, nagsimula na akong mag-record. Mali yung pakiramdam ko kung gaano siya kabilis dumating. Lumapit si Elena habang pinapatugtog ang video. Kita si Navarro, diretsyong lumalakad patungo agad sa butik. Pero ang recording nagsimula ilang minuto bago pa may nangyari, bago pa siya kinausap, bago pa may nagreklamo. Ayan, sabi ni Martina, itinuturo ang screen. Makikita si Navarro na tumigil sa tapat ng butik. Yumuko siya kay Linda, ang manager, at may ibinulong. Tumango si Linda, biglang nagiba ang ekspresyon. Umatras si Navarro, nawala siya sa frame. At naghintay. Wala pang isang minuto, pumasok na si Elena sa butik. Planado, mahinang sabi ni Elena. Siya ang nagsimula ng lahat bago pa man ako dumating. Mabilis na tumango si Martina. Ginawa rin niya yon sa pinsan ko noong nakaraang buwan. Ako mismo ang nakakita, pero walang naniwala sa amin. Nang makita ko siyang papunta sa tindahang yon, alam kong may masama siyang balak. Hindi ko lang inakalang ikaw ang sunod. Bakit hindi mo ito ipinost agad? Tanong ni Elena. Natakot ako. Pag-amin ni Martina, may mga kakampi siya kahit saan, may mga kaibigang nakauniforme, mga taong nagbubulag-bulagan. Tumingin siya pabalik sa protesta, pero ngayong nakikita ko silang lahat dito, hindi na ako mananahimik. Patunay ito na sinadya niya talaga, pinili ka na niya bago ka pa man pumasok sa tindahan. Nag-uunahan ang mga iniisip ni Elena. Ipinapakita ng bersyon ng video na ito ang intensyon. Winawasak nito ang kwento na natural lang na nag-umpisa ang insidente. Ipinapakita nitong si Navarro ang may kontrol sa buong pangyayari. Hindi ako nag-iisa sa mga video, dagdag ni Martina. May YouTube channel ako tungkol sa mga abuso ng pulisya. Ilang buwan nang may nagpapadala sa akin ng mga video. Paulit-ulit lumalabas si Navarro. Lagi siyang naroon, laging tinatarget ang mga black na mamimili, lalong lumakas ang sigawan sa background. No justice, no peace. Hinawakan ni Martina ang braso niya. Handa ang mga tagasunod ko na tumulong. Maipapakalat natin ito kahit saan. Pero kailangan nila ng leader, yung may tunay na karanasan.
Yung mapagkakatiwalaan nila, buhay kang patunay, sabi niya. Kahit ang mga pulis na galing sa mahihirap, hindi ligtas kapag ganito kabulok ang sistema. Tumalikod si Elena papunta sa karamihan, gulo ang isip. Nandoon ang raw footage, ang mga dokumentong tinipon ni Julia, ang koneksyon ng kumpanya sa probation firm. At ngayon, isang henerasyon ng kabataang handang ipagpatuloy ang laban. Hindi nila kayang patahimikin tayong lahat, sabi ni Martina. May panatag na lakas. Hindi kung mananatili tayong nagkakaisa. Huminto sa gilid ng kalsada ang isang news van. Bumaba ang isang reporter at cameraman, mabilis na inihanda ang kagamitan nila. Sumugod ang mga tao, sabik magsalita, sabik makita. Pinanood ni Elena, mabilis ang tibok ng puso. Kumpleto na siya, hindi lang ebidensya, kundi patunay. Hindi lang mga kwento, kundi mga saksi. At hindi lang layunin, kundi isang kilusan na nasa likod niya. Lalong lumakas ang sigawan. Ano ang gusto natin? Hustisya. Kailan natin ito gusto? Ngayon na, nagmamatiyag ang security sa loob ng mall, halatang balisa. May dumating pang mga pulis at nagsimulang bumuo ng harang sa pagitan ng mga nagpoprotesta at gusali. Itinaas ni Martina ang cellphone niya, handa nang i-post ang buong video. Anong gagawin natin, Kapitan? Tanong niya. Tumindig ng tuwid si Elena, itinuwid ang likod, inigting ang panga. Nandoon na ang katotohanan, nakarecord na saksihan, hindi mapapasinungalingan. Ang kailangan na lang ay tamang sandali at tamang tinig. Dapat itong maging sandaling napakalaki, napakapubliko na hindi na nila kayang itago kailanman. Sa loob ng recovery ward ng Metro General, malinaw ang mga aninong nililikha ng fluorescent light sa namamagang mukha ni Julia. Nakahiga siya sa hospital bed, nakataas at balot sa cast ang kaliwang braso. Pero nagniningas pa rin ang matigas niyang titig, iyong titig na kilalang kilala ni Elena. Dapat natutulog ka, sabi ni Elena habang naupo sa tabi niya. Pero kahit habang umuugong pa sa alaala ni Julia ang mga sigawan sa labas ng Silvergate Center Mall, umayos na siya ng upo kahit nasasaktan. Pwede na ang tulog mamaya, hindi kapag ganito kabigat ang hawak ko ngayon, bulong niya. Tumingin siya sa hallway para siguraduhing walang nakikinig, saka binaba ang boses. Naalala mo nung sinabi kong may badge ang lalaking umatake sa akin? Dahan-dahang tumango si Elena, lumapit pa ng bahagya. Di nagkamali siya. Mabilis na dumaan ang bahid ng tagumpay sa mukha ni Julia. Nahulog ang telepono ko habang inaatake niya ako. Kinuha niya, siguro akala niya nagre-record ako. Pero ang hindi niya alam, sabi niya habang kinukuha ang laptop, may proteksyon akong nakaset up. Anong klaseng proteksyon? Tanong ni Elena. Reporter ako sa taong 2024, sagot ni Julia, may tuyong ngiti. Akala mo ba wala akong automatic backups? Binuksan niya ang isang folder sa screen. Noong binuksan niya ang phone, agad nag-activate ang cloud system ko. Kinopya lahat. Nag-click siya, kasama pati data niya. Lahat ng laman ng telepono niya. Napakurap si Elena. Napasok mo ang phone ng pulis? Sa totoo lang, siya ang nagbigay ng access. Kibit-balikat ni Julia. Nag-connect ang device niya sa akin. Siya mismo ang nagbukas ng pinto. At hulaan mo kung kaninong phone yon. Ipinaharap niya ang screen kay Elena. Si Officer James Martinez, partner ni Navarro. Nakatitig si Elena sa screen. Mga row ng spreadsheet, mga financial log, mga email thread. Nag-scroll siya, nanginginig na ang mga kamay. Nandito lahat, matatagang tinig ni Julia. Lahat ng bayad mula sa parent company ng mall papunta sa New Horizon Supervision Services. Lahat ng lagay sa mga opisyal ng lungsod na pumirma sa kontrata. Tingnan mo ang mga petsa, tugma sa biglaang pagdami ng mga inaaresto. Nag-click si Elena sa isang email exchange. Nag-uusap sina Navarro at Ricardo Valdez, CEO ng mall, tungkol sa target ng mga pag-aresto at demographics na parang bahagi lang ng business plan. Sa isa pang thread, makikita si Judge Ortega na siyang humawak ng karamihan sa mga kaso, nakikipagkwentuhan lang sa kanila tungkol sa pagpapaikli ng plea deals. Ni hindi man lang nila tinangkang takpan, bulong ni Elena.
Akalang walang makakakita. Meron pa, sabi ni Julia habang binubuksan ang isa pang dokumento. Pamilyar ba sa'yo? Napasimangot si Elena tapos biglang lumalim ang hinga. Yung memo mula sa desk ko. Nandito, kumpirma ni Julia na nasa inbox ni Martinez. Siya ang pumasok sa bahay mo. Malamang inutusan ni Navarro. Biglang nagsimulang mag-click lahat. Kaya kanila pinuntirya, sabi ni Elena. Alam nilang masyado ka nang malapit. At ngayon, may ebidensya na tayong nagpapakitang mas malaki pa ito kaysa sa simpleng racial profiling. Ito ay sistematikong pang-aabuso para sa kita. Tumango si Julia, mas lumalakas ang boses. Pero kailangan natin ng tamang oras para ilabas ito sa lugar na hindi nila kayang harangin ang kwento o baluktutin ang katotohanan. Hinugot ni Elena ang cellphone, nag-scroll. Yung City Council meeting, Huwebes ng gabi, bukas ito sa publiko. Hindi nila tayo mapipigilang magsalita. Umayos si Julia sa pagkakahiga kahit masakit at lagi namang may media sa mga meeting na yan. Bukod pa roon, kalahati ng mga taong binanggit sa emails nandoon mismo. Susubukan nilang patahimikin tayo, babala ni Elena. Hindi kung magiging matalino tayo, sagot ni Julia, buhay na buhay ang pagiging mamamahayag. Ilabas natin ang raw video ng pag-aresto mo 1 oras bago ang meeting. Hayaan nating ang publiko ang unang mag-react, tapos ikaw ang magsalita. At kapag inilatag mo na ang daloy ng pera, hindi nila kayang patahimikin ka, lalo na't nakatutok ang lahat ng kamera. Kaya na niyang isipin ni Elena ang harapang komprontasyon, si Navarro, ang konseho, ang pamunuan ng mall, lahat ng nagtangkang sirain siya. Kailangan nating ayusin lahat, sabi niya, yung video, yung daloy ng pera, mga pahayag ng mga saksi. Nagsimula na ako, sagot ni Julia habang binubuksan ang isang presentation sa laptop niya. Kailangan na lang nating tapusin ang statement mo. Magsisimula tayo sa kwento mo kung anong nangyari sa iyo, tapos palawakin, ipakita ang mas malaking pattern, at tapusin sa ebidensyang pinansyal. Ginugol nila ang sumunod na oras sa matinding pagpaplano. Ang husay ni Julia ang humubog sa ebidensya para maging matalim na salaysay, habang si Elena naman ang nagdagdag ng pananaw mula sa loob ng sistema. Binanggit ang mga pulisiya, paglabag at kung paano ginamit ang batas sa maling paraan. Nang huminto sila sandali, tahimik na tumingin si Elena kay Julia. Alam mong darating ito, di ba? Lalabanan pa nila tayo ng mas matindi, lalo na ikaw. Umabot na sila sa karahasan, sabi ni Elena. Marahang hinaplos ni Julia ang pasa sa mukha niya. Hayaan mo sila. Bawat suntok ay patunay lang na tama tayo. Mababakas ang hamon sa mukha niya at saka, dagdag niya, pilit ngumiti. May kakampi na akong police captain ngayon. Marahang pinisil ni Elena ang kamay niya. Subukang magpahinga. Maglalagay ako ng 2 mapagkakatiwalaang opisyal sa labas ng kwarto mo ngayong gabi. Kinagabihan, nakatayo si Elena sa harap ng salamin sa banyo. Hawak ang mga index cards na masinsinang pinaghirapan. Mabigat ang laman ng talumpating binuo nila. Hindi lang sa mga salita, kundi sa kahulugan nito. Pinagmasdan niya ang sarili, ang pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ang tensyong nakaukit sa gilid ng labi. Pero may lakas din sa mga mata niya, isang tahimik na apoy. Ako si Captain Elena Rivas, ensayo niya, matatag ang tinig. 2 linggo na ang nakalipas mula nang ako'y maling inaresto habang namimili sa Silvergate Center Mall. Pero hindi lang ito tungkol sa insidenteng yun. Tungkol ito sa mas malawak na sistema, isang sistemang dinisenyo para ikulong at samantalahin ang ating komunidad. Huminto siya. Umalingaw-ngaw pa rin sa isip niya ang mga sigaw mula sa protesta. Naalala niya si Martina, punong-puno ng tapang. Si Julia, patuloy na lumalaban kahit nasa kama ng ospital. Ramdam niya ang tiwala ng mga ito na nakaatang sa balikat niya. Dito na ito magtatapos, bulong niya sa refleksyon. Lahat ng ito. Inilatag niya ang isusuot para sa Huwebes ng gabi. Ang pinakamatikas niyang blazer.
tailored na slacks, malinis, kintab na sapatos. At ang badge bilang kapitan, matagal nang nakatabi simula nang siya'y masuspinde, nasa ibabaw ng tokador. Dinampot niya ito, dama ang malamig at pamilyar nitong bigat sa palad. Lahat ay magtatapos sa gabing iyon. Kompleto ang ebidensya, naroon ang mga saksi, malapit na ang sandali. Ang kailangan lang ay ang magsalita ng totoo, malinaw, harapan. Bumalik siya sa salamin, itinaas ang baba at muling sinabi, mas malakas ngayon, ako si Captain Elena Rivas. Sa loob ng City Hall, kumakalansing ang mga marmol na sahig sa dami ng gumagalaw at mahihinang bulungan. Ang mga reporter ay nagtipon malapit sa pinto ng council chamber, inaayos ang mga kagamitan at naghahanda para sa broadcast. Sa loob, punong-puno ang bawat upuan. May mga nakapwesto sa gilid. Ang ilan ay nakatayo sa likuran, dikit-dikit sa mga pinto. Huminto si Elena sa bungad, mabilis ang tibok ng puso, mabigat ang hawak niyang folder ng mga dokumento. Pinagmasdan niya ang karamihan at nakita si Julia sa bandang likuran, nakabalot sa cast ang braso pero matuwid ang upo. Malapit si Martina, nakatutok na ang phone para mag-record. Marami ang may suot na kamisetang may nakasulat na Justice for Rivas. Walang agad nakapansin kay Elena, nakasibilyan, at ang badge ay nakatago sa loob ng jacket. Sa harapan, nakarelax si Officer Navarro. Sa upuan, nagtatawanan kasama si Ricardo Valdez, CEO ng mall. Ang yabang ng kilos nila ay nagpapakulo sa sikmura ni Elena. Sa gitna ng council bench, nakaupo si Mayor Thompson, pawis na pawis habang pasulyap-sulyap sa cellphone at sa punong silid. Hindi mapakali ang ibang miyembro, halatang may inaasahang malaki. Sumali si Elena sa pila ng mga mamamayang nais magsalita, 3 minuto bawat isa. Panay ang tingin niya sa oras, malapit nang mag-live ang video, pagkatapos kumalat ang isang alon ng reaksyon sa buong silid, isang sabayang pagkabigla. Nagsiilawan ang mga telepono, mga buntong hininga, nagtuturuhan ang mga tao sa kani-kanilang screen. Naputol ang salita ni Navarro. Nawala ang ngiti niya habang lumilingon sa paligid. Nailabas na sa publiko ang hindi pinutol na video. Nagpaubo si Mayor Thompson. Susunod na tagapagsalita, pakiusap. Humakbang si Elena, napalingon ang lahat, ang mga bulungan ay naging alon ng ingay. Umayos si Navarro sa upuan, wala na ang kanyang ngiti. Ako si Captain Elena Rivas. Aniya, malinaw at matatag ang tinig. 2 linggo na ang nakalipas mula nang ako'y iligal na inaresto sa Silvergate Center Mall. Pero higit pa ito sa akin, binuksan niya ang folder at inilatag ang mga papel sa podium. Tungkol ito sa sistematikong operasyon na tinatarget ang mga mahihirap, ikinukulong sila sa legal na bitag at ginagawang negosyo ang kanilang pagdurusa. Nag-echo ang mga buntong hininga at bulungan sa chamber. May mga pumikit ng kamera. May mga internal na komunikasyon ako rito mula sa mga executive ng mall at mga opisyal kung saan pinag-uusapan nila ang mga target ng pag-aresto at lahi. Itinaas niya ang isang papel. Patunay ito na may quota sila. Isa pa, ito naman ang nagpapakita ng mga paglilipat ng pondo mula sa korporasyon ng mall papunta sa isang pribadong kumpanya ng probation, ang New Horizons Supervision Services. Sa unang hanay, panik na nagtatype si Valdez sa telepono. Yumuko si Mayor Thompson at sinubukang patigilin siya. Captain Rivas, ang forum na ito ay para sa opinyon ng komunidad, hindi para sa personal na paratang. Hindi ito paratang, tugon ni Elena, mas malakas ang boses. Ito ay mga katotohanan, dokumentado, napatunayan, kasama ang mga mensahe sa pagitan ni na Officer Eric Navarro at Judge Samuel Ortega kung saan pinag-uusapan nila kung paano pabilisin ang guilty pleas. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Navarro. Ito ang parehong Officer Navarro na umaresto sa akin sa gawa-gawang kaso, na pagkatapos ay nagsumit ng pekeng ulat na inatake ko raw siya. Namula ang mukha ni Navarro. Bigla siyang tumayo, galit na galit.
Pero bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya sa braso ni Mendoza, pabulong na may sinabing importante. Simula nang simulan kong imbestigahan ang sabwatan na ito, patuloy ni Elena, ako'y sinuspinde. At nang may mamamahayag na nagtangkang tumulong, siya'y inatake ng isang pulis. Hinugot niya ang isang USB drive mula sa bulsa at tinaas. Pero nagkamali sila. Ang opisyal na sangkot ay nag-connect sa kanyang phone at dahil doon na-upload ang sapat na ebidensya para gibain ang buong operasyon na ito. Ngayon nakafocus ang buong silid, nakaangat ang mga phone, naka-live stream, nagniningning ang mga screen habang nag-u-update ang mga tao sa real time. Sinira ng sistemang ito ang napakaraming buhay, sabi ni Elena, matatag ang tinig. Daang-daang katao ang pinilit na mag-plea deal, pinilit magbayad ng supervision fees na hindi nila kaya, binabantayan araw-araw, para lang lumobo ang kita ng isang pribadong kumpanya. Tiningnan niya ng diretso ang mga miyembro ng konseho. Napanood niyo na ang video. Simula pa lang yon. May mga pahayag ako mula sa mga biktima. May mga tala ako ng mga kickback sa mga empleyado ng lungsod. May dash. Sobra na yan! Sigaw ni Navarro, biglang tumayo. Sumugod siya papunta sa podium. Ang kamay ay papunta sa sinturon. Arestado ka, sigaw niya, paninira, obstruction, wala ka ng laban. Pero sumiklab ang tao, nagsisigawan, gumalaw ang mga katawan. Bago pa siya makalapit, 2 opisyal ang humarang sa kanya. Sina Lynn at Rodriguez, kapwa galing sa presinto ni Elena. Umatras ka, Navarro, sabi ni Lynn, tumayo sa gitna ng aisle. Wala kang inaaresto ngayong gabi. Sinubukang sumugod ni Navarro. Tumabi kayo! Utos yan! Nanatiling nakatayo si Rodriguez. Hindi ka na nagbibigay ng utos sa amin. Lalo pang dumami ang mga pulis na lumapit. Bumuo ng harang sa harap ni Elena. Sumabog ang silid. Sumisigaw ang mga tao, nagsisitayuan, nanginginig ang mga cellphone sa ere. Mula sa likod, may nagsimulang sumigaw. Hustisya! Hustisya! Kumalat ito na parang apoy, palakas ng palakas kada segundo. Umatras si Navarro, nanlalaki ang mga mata, nilalamon ng galit na bumalot sa buong silid. Si Valdez, ang executive ng mall, dahan-dahan nang gumagapang papunta sa side exit. Sa harap, todo hampas ng martilyo si Mayor Thompson, sumisigaw sa gitna ng kaguluhan pero wala nang nakaririnig sa kanya. Nilamon na ng sigawan ng lahat. Hustisya! 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 Nanatiling matatag si Elena sa podium, napapaligiran ng mga kakamping na kauniforme. Pagkatapos ng lahat, ang suspensyon, banta, pagtataksil, ito ang sandaling tuluyang lumabas ang katotohanan. Nagkagulo ang buong silid, nagsisiksikan ang mga mamamahayag, nakausli ang mga mikropono na parang sandata. Ang mga flash ng kamera ay nagmistulang bagyong puting ilaw. Pero si Elena nakatayo pa rin, kalma, nakapako, matagal na niyang pasan ang bigat ng lahat. At ngayon, sa wakas, nasa harap na ng lahat. Sa gitna ng mga sigaw at nagkikislapang ilaw, isang matatag na tinig ang bumasag sa ingay. Si State Attorney Patricia Castaño bumangga sa karamihan. Matigas ang panga, malinaw ang mga mata. Nasa likod lang siya kanina, tahimik hanggang ngayon. Captain Rivas, tawag niya, kailangan ko ang lahat ng hawak mo, bawat dokumento. Sinimulang tipunin ni Elena ang mga papel sa podium, maingat, nakatutok. Mga tala mula sa phone ng umatake kay Julia, mga internal memo, mga pangalan. 2 linggong ubos lakas, lahat nasa isang folder. Nandito lahat, sabi niya habang inaabot ito. 3 taon na ang saklaw ng mga bayad. Mga shell company, offshore accounts at tingnan mo to, ang non-profit ni Judge Samuel Ortega, pinunduhan ng peking donasyon. Mabilis na binuklat ni Castaño ang mga file, unti-unting kumunot ang noo. Ang New Horizons Supervision Services ay pagmamay-ari ng bayaw ni Councilman Peters, dagdag ni Elena. Biglang natigilan si Castaño tapos tumango. Matibay ito. Hinugot niya ang cellphone, mabilis na nagtatype. Tatawagin ko ang team ko, ilak ang gusaling ito, walang lalabas.
Patuloy pa rin sa paghamapa si Mayor Thompson ng kanyang gavel. Hindi na marinig ang kanyang mga salita sa ingay ng masa. Ilan sa mga miyembro ng konseho ay nakalusot na sa mga side exit. Ang iba naman nakaupo lang, maputla, tulala. Naglalakad-lakad si Navarro sa gilid ng silid na parang hayop na nasukol. Wala nang baril ang holster niya. Tahimik na kinuha ito ni Lynn kanina. Kumikibot ang mga daliri niya, wala nang magawa. Tumingin-tingin siya pero wala nang kakampi sa paligid. Puro kasinungalingan, sigaw ni Navarro, paos na ang tinig. Gawa-gawa lang lahat yan, sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Pero masyadong mabilis ang kanyang sinabi, lahat ng pinaghirapan natin. Bumaling si Castaño sa kanya, matalim ang tingin. At ano bang naitayo mo, Officer Navarro? Bago pa siya makasagot, dumating pa ang mga state agent, kumikinang ang mga badge, may hawak na clipboard, mahinahong kumikilos. Isinara nila ang mga pinto, nagsimulang manggolekta ng mga cellphone, kumuha ng mga pangalan at tiyaking ligtas at kontrolado ang paligid. Sinubukan ni Ricardo Valdez na sumabay sa grupo malapit sa exit, pero isang investigador ang humarang sa kanya. Mr. Valdez, kailangan niyong manatili diyan. May nakaschedule akong meeting, sabi niya. Pilit itinatago ang kaba. Oh, sagot ng babae, walang emosyon. Kasama namin. Sa harap lumapit si Officer Rodriguez, may hawak na posas. Tinitigan niya si Navarro. Doon na tuluyang nabasag ang lahat. Hindi niyo pwedeng gawin to, singal ni Navarro paos at desperado. Kasama niyo ko, 20 taon na akong naglilingkod. Talaga bang tatalikuran niyo ko para sa kanya? Hindi gumalaw ang mukha ni Rodriguez. Harap ka na lang, James. Huwag mo nang palalain. Sa isang sandali, parang magtatangkang lumaban si Navarro. Nanigas ang kanyang katawan. Mabilis ang mga mata. Nakuyom ang mga kamao. Pero gaya ng biglaan nitong pagdating, agad ding naglaho ang galit. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Talo na. Habang isinasara ang posas sa kanyang mga pulso, tumingin siya kay Elena. Punong-puno ng puot ang kanyang titig. Hindi umiwas si Elena, tapos na siya sa pag-iwas, tapos na ang pananahimik. Sa upuan ng konseho, tumigil na si Mayor Thompson sa pagpalo ng martilyo. Tumayo siyang matigas, pilit binabawi ang kontrol. Bilang tugon sa mga seryosong pangyayaring ito, anya, nananawagan ako ng agarang, independenteng investigasyon. Nangangako ang lungsod ng buong pakikipagtulungan. Kontrolado na ito ng Estado, singit ni Castaño. Hindi opsyonal ang pakikipagtulungan mo, Ginong Mayor. Kailangan ito. Nag-iba na ang buong atmosfera. Patuloy pa rin ang pagre-record ng mga nagpoprotesta. Nagsasalita sa harap ng kamera ang mga mamamahayag mula sa bawat sulok ng silid. Lumabas na ang kwento sa bulwagan. Kumakalat na ito sa social media. Pinanood ni Elena habang inilalabas si Navarro na nakaposas. Kasunod si Mendoza, maputla at pinagpapawisan. Sumusunod ang ibang miyembro ng konseho, walang laman ang mga mukha. Gumalaw ang mga ahente ng Estado sa mga opisina, sinilyuhan ang mga silid, kinopya ang mga file, tinag ang ebidensya. Ang sistemang pilit na pinagbago ni Elena, ang sistemang minsan niyang pinaniwalaan, unti-unti nang gumuho sa kanyang harapan. Lumapit si Officer Lynn at mahinahong hinawakan ang kanyang braso. Captain, may tao sa labas. Gusto kanilang marinig. Tumango si Elena. Unti-unti nang humuhupa ang adrenaline. Mabigat ang kanyang mga galaw, pero hindi pa siya tapos. Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng bulwagan, tinatanggap ang mga tahimik na pakikipagkamay ng mga hindi kilala. Nahuli niya ang tingin ni Julia mula sa kabilang bahagi ng silid. Nakataas ang hinlalaki, may ngiting may pagmamalaki. Nasa tabi naman niya si Martina, nag-a-upload ng video, may kislap ng tagumpay sa mga mata. Bumukas ang malalaking pintuan ng City Hall at lumabas si Elena sa gabi. Isang dagat ng tao ang nasa hagdanan, umaabot hanggang kalye. Nagniningning ang kanilang mga placard sa ilalim ng poste ng ilaw.
Pinapaliwanag ng mga screen ng cellphone ang dilim. Nang lumitaw siya, sumabog ang sigawan ng mga tao. Captain Rivas! Captain Rivas! Huminto si Elena sa tuktok ng hagdan, pinagmamasdan ang mga mukha sa ibaba. Bata at matanda, itim, puti, kayumanggi. Nakatayo ng magkakatabi, may ilan na tahimik na umiiyak, may iba na magkayakap. May mga magulang na binuhat ang anak para mas makita siya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ni Elena na gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Matagal niyang kinimkim ang katotohanan, pero hindi na ngayon. Binasag na ang katahimikan, nabunyag na ang mga kasinungalingan, paparating na ang hustisya, dumaan ang banayad na hangin sa gitna ng tao, at para sa kanya, parang kalayaan ito. 3 araw ang lumipas, at ang Silvergate Center Mall ay tila anino na lang ng dati nitong anyo. Sa halip na isang abalang Sabado, tahimik ito, walang galaw. Mga yabag na lang ang maririnig, imbes na mga usapan at musika sa background. May tape ng pulis na nakaharang sa ilang tindahan. Madilim ang mga bintana, nakaselyo, iniimbestigahan. Naglakad si Elena sa mga pasilyo na nakasuot ng buong uniforme, hindi para magpakitang gilas, kundi para makita. Hindi na siya nagtatago. Umuugong ang kanyang mga yabag sa tiles. Halos walang laman ang mga bukas na tindahan. Ang iba na may mga karatulang nakadikit sa salamin, pansamantalang sarado, isinusuri ang pagmamay-ari. Kalahating bakante ang food court, iilang pamilya lang ang nakaupo sa mga mesa. Wala ang dating dagsa ng tao tuwing tanghalian. Pagkatapos ay may narinig siyang boses, isang batang ina na nagtutulak ng stroller ang tumingin sa kanya at ngumiti. Captain Rivas, sabi niya ng may init, salamat. Salamat sa lahat ng ginawa niyo, dagdag pa ng babae. Tumango si Elena, damang-dama ang sinseridad sa kanyang tinig. Mas maraming tao ang nakapansin sa kanya, dahan-dahang lumalapit. Isang matandang lalaki ang lumapit at mahinahong kinamayan siya. Nasangkot ang apo ko, mahinang sabi niya. Kinasuhan siya ng bagay na hindi niya ginawa noong 1 taon. Pinilit siyang pumayag sa kasunduan. Nire-review na ngayon ang kaso niya dahil sa'yo. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Natutuwa akong marinig yan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo lumaban. May maliit na grupo na nagsimulang sumunod sa kanya mula sa kaunting distansya. May mga marahang pumalakpak. Ang iba'y tumango o ngumiti ng may pasasalamat. Tumayo ng tuwid ang mga bagong security guard na hiniri matapos tanggalin ang lumang grupo at saludo habang siya'y dumaraan. Malapit sa Central Fountain, may grupo ng mga dalagitang tumatawa-tawa at pabulong na nag-uusap habang pasulyap-sulyap sa kanya. Isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit. Captain, pwede po ba kaming magpa-picture kasama kayo? Mahiyain niyang tanong. Parang kayo na po yung idol namin ngayon. May ginawa pa po kaming buong project tungkol sa inyo sa civics class. Ngumiti si Elena at pumusik kasama nila. Nakakahawa ang kasiyahan nila. Sunod-sunod ang pagkuha ng litrato sa cellphone. Naalala niya nung siya'y kasing edad nila. Kung gaano kalakas ang dating kung noon pa lang ay may nakita na siyang tulad niya, tumatayo at nananalo. Huwag niyong hayaang may magsabing hindi kayo sapat, mahinahong sabi niya. Ipaglaban niyo ang tama kahit mahirap. Napatingin siya kay Sofia na naghihintay malapit sa butik kung saan nagsimula ang lahat. Nagliwanag ang mukha ng pamangkin niya nang lapitan siya. Tita D! Tumakbo si Sofia at mahigpit siyang niyakap. Ang weird nito, parang iba na ang pakiramdam sa lugar na to. Good weird o bad weird? Tanong ni Elena. Definitely good weird. Natatawang sagot ni Sofia. Itinuro niya ang tindahan. Bago na ang mga empleyado nila, yung dating manager, iniimbestigahan na ngayon. Nalalaman kasi na binabayaran siya para targetin ang mga black na customer. Sa loob ng tindahan, ramdam ang pagbabagong enerhiya. Masigla at tapat ang pagbati ng mga staff. Isang batang cashier, halos hindi mapigil ang tuwa.
Captain Rivas, sobrang karangalan po. Sabihin niyo lang po kung may kailangan kayo. Dahan-dahan naglibot sina Elena at Sofia sa seksyon ng alahas. Sa wakas ay natatamasa ang sandali. Ang parehong salaming display na dating naging dahilan ng kanyang pagkaaresto ay ngayon ay nagniningning na lang sa ilalim ng malambot na ilaw. Hindi ko pa rin mag-get over na inabot tayo ng 3 linggo bago ko nabili itong regalo mo, sabi ni Elena habang sinusuri ang isang kwintas na pilak. Sobrang worth it naman, sagot ni Sofia. Hinawakan niya ang braso ng kanyang tiyahin. Binago mo ang lahat, promise. Lahat sa school nagtatanong kung ano raw pakiramdam ng may superhero sa pamilya. Napatawa si Elena. Hindi ako superhero, anak. Isa lang akong taong nagsawa sa pagiging tinatapakan. Pero yun nga po ang dahilan kung bakit kayo superhero, sagot ni Sofia. Natatakot kayo pero tumayo pa rin kayo. Pinili nila ang isang kwintas na hugis pakpak, manipis na pilak na parang lumilipad. Sa counter, kusa nang nagbigay daan ang ibang mamimili, inaanyayahan silang mauna. Maingat na binalot ng cashier ang kwintas, tapos iniabot ang isa pang kahon. Galing po ito sa amin, mahina niyang sabi. Isang regalo para humingi ng tawad sa nangyari. Bubuksan na sana ni Elena ang bibig para tumanggi, pero pinigilan siya ng taos-pusong ekspresyon ng dalaga. Salamat, sabi na lang niya. Malaking bagay yan. Sa labas ng tindahan, mas maraming tao ang nagtipon. Parang kusang nabuo ang linya ng mga gustong makipagkamay o magpasalamat. May isang matandang babae na nag-abot ng maliit na kahon ng home-baked cookies. Isang lalaking nakabestida ang nagpasalamat sa kanya dahil sa paglaban sa katiwalian. Itinuro siya ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nakikita niyo siya? Pabulong ng isa. Yan ang kapitan ng pulis na nagsabi ng totoo nung walang ibang nangahas. Habang papalapit sina Elena at Sofia sa labasan ng mall, lalong dumami ang tao. May isang nagsimulang pumalakpak. Mabilis itong kumalat, parang alon na lumaganap hanggang mapuno ng palakpakan ang buong lugar. Hinawakan ni Sofia ng mahigpit ang kamay ng kanyang tiyahin. Binuksan ng mga guwardya ang mga pinto habang sila'y papalapit at pumasok ang mainit na liwanag ng hapon. Sa labas, patuloy ang palakpakan, sinusundan sila hanggang sa parking lot. Nakangiti pa rin si Sofia, hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang bag. Parang ending ng pelikula to, sabi niya. Ngumiti si Elena, ninanamnam ang sandali. Inalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila, ang takot, ang banta, ang pagtataksil, pero pati na rin ang tapang, pagkakaisa at maliliit na tagumpay na nagdala sa kanila rito. Naalala niya si Julia, patuloy na nagpapagaling pero abala na sa susunod na malaking kwento. Si Martina, na ang mga video ang nagsindi ng kilusan. At ang bawat taong dating pinatahimik pero ngayon ay may tinig na. Alam mo, baby girl, sabi niya habang marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Sofia. Bumaba ang tono ng kanyang boses para sa pamangkin lang niya. Hindi pa tapos ang laban na to. Malayo pa. Pero ngayon, ngumiti siya, nagniningning ang mga mata. Ngayon, panalo tayo. Nasapul ng araw ang kwintas sa leeg ni Sofia. Kumikinang ang pilak na pakpak sa liwanag. Kumikislap ito habang magkasabay silang naglakad, gaya ng pag-asa, lumilipad. Pakishare ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na kwento. Habang naghihintay, pinili ko ang 2 istoryang siguradong magugustuhan ninyo. Salamat sa panunood at sana'y maging maganda ang araw nyo. Pumasok si Elena Rivas sa Silvergate Center Mall para mamili. Sa mga staff na naka-duty, isa lang siyang mukhang mahirap na babae na may dalang malaking bag, madaling pagdudahan. Lumapit agad ang mga gwardyang sina Torres at Davis, punong-puno ng kumpiyansa sa sarili, sabik na sabik siyang mahuli. Maya-maya dumating si Officer Eric Navarro, maingay at mayabang, parang sandata ang gamit niya ang kanyang autoridad. Pero wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa lakas